Daphne's point of view. Si Rico na ang nagpaliwanag sa mga bata kung bakit hindi pa nila maaaring makita ang daddy nila. Sinabi rin ito sa mga bata na darating din ang araw na mamimit nila si Samuel. Hindi naman ako nagbigay imik doon. Siguro nga ay may punto siya. Napag-isip ko rin na darating ang panahon na magkikita sila, na makikilala nila ang kanilang ama. Sa oras na mangyari yon, alam kong hindi ko na matitiis sa mga anak ko. Gusto mo bang ako na lang ang maghatid sa mga bata? Nilingon ko sa Rico nang itanong niya iyon sa akin. Umaga na, nasa kusina ako habang sinasara na ang mga baon ng bata, samantalang sila ay nagre-ready na sa sala. Wala ka bang gagawin? Ayos lang naman sa akin kung ako na lang. It's okay for me too. Para naman maramdaman ng mga bata na may naghahatid na daddy sa kanila. Remember what Miguel said yesterday? Naiinggit ito sa mga classmate niya. Hindi na ako nakasagot dahil sa sinabi niya. Natulala lang ako sa lunchbox dahil nakakaramdam ako ng awa sa mga anak ko. Dapat ko na bang pakawalan ng galit sa puso ko? Totoo bang ginawa lang ni Samuel iyon para sa kaligtasan ko at ng anak namin? Okay, kung wala ka namang gagawin. Ngumiti siya. Wala sa ngayon, pero sa mga susunod na linggo, baka maging busy na ako. How about you? Ang anak mo? Paano yun? Bumuntong hininga siya. Ay, as of now, we're not still talking about this. Wala din naman akong plano makipagbalikan sa ex ko. I just want my child to meet me. May asawa na rin naman siya. Yung anak ko na lang sana. Ngumiti siya ng tipid sa akin. Pakiramdam ko kung anong nararamdaman ngayon ni Rico at ganoon rin ang nararamdaman ni Samuel. Ngunit nais ko munang alamin kung totoong tumigil na nga ito sa organisasyon niya. Kung wala na ba itong nakakaaway o nasasangkot ang gulo. Alam mo, masakit pala kung hindi mo talaga nakakasama ang anak mo. Sa tagal na naming magkahiwalay ng ex ko, hindi ko inisip na nagbunga pala ang relasyon namin. Kaya't ngayon parang natutuwa ako dahil meron na pala akong anak. Tumingin lang ako kay Rico matapos niyang sabihin iyon. Ngayon, alam ko na din at nare-realize kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Samuel. Pero nasa sayo pa rin naman ang desisyon, hindi ako makikialam doon. Ngumiti ako ng tipid bago tumango. Pag-iisipan ko muna ang tungkol riyan, Rico. Sa ngayon, aalamin ko ang tunay na estado ni Samuel. Kung may pagkakataon man na makapag-usap kami, baka tuluyan na akong mapaamin sa katotohanan. Bumuntong hininga si Rico. Naghilom naman na siguro ang sugat sa puso mo. Naging klaro naman na siguro ang lahat dahil sa sinabi sa'yo ni Stuart. Wala namang masama kung ipakilala mo si Samuel sa mga anak ninyo. Tumango ako ng tipid. Kung magkikita man kami ngayon sa opisina, hahayaan ko lamang siya ang mauna magbukas ng usapin niyon. Pero hindi ko iyon kusang sasabihin. Nais kong siya ang gumawa ng effort para pumayag ako upang makumbinse niya ako. Ngumiti si Rico bago tumango. At least, nagiging klaro na ngayon ang lahat sa'yo. Alam kong marami nang nagbago sa'yo. Natutuwa akong naging matatag ka sa mahabang panahon. Nagampanan mo na maayos ang pagiging ama't ina sa kambal. Dahil kasama ko kayo ni Stuart, kayo lang din naman ang gumabay sa akin. Kaya't kasama kayo sa rason kung bakit narito ako. Natawa siya bagong maining. Masyado na tayong madrama, ayoko na. Nangiti na lang din ako matapos niyang sabihin iyon. Pumasok na rin ang dalawang kambal sa kusina upang ipaalam na handa na silang umalis. Minadali ko ang pagtatapos sa kanilang dadalhing baon. Sumama pa ako sa kanila upang panoorin ang kanilang pag-alis. Tulad na lamang ng dati, ang yaya muli nila ang siyang magbabantay sa school. Samantalang ako ay may meeting muli kay Samuel dahil nga hindi kami nakapag-usap kahapon. Paano ba naman ay biglaan lamang ang pagpunta niya? Bakit hindi ito mag-message sa sekretary ko at nang mabigyan ko siya ng oras? Matapos umalis ni Rico, naghanda na rin ako upang tumungon na lang opisina. 8:00 pa naman ang napag-usapang meeting kaya't hindi pa naman ako late. Minadali ko ang pagliligo at agarang naghanap ng masusuot. Naging formal ang suot ko ngayon. Isa lamang siyang long sleeve polo na kulay pula. Tinernohan ko ito ng black skirt at red heels. Inilugay ko na lamang din ang aking buhok upang hindi na ako mag-ayos pa. Hinayaan ko nang tumutulo ang tubig sa dulo nito habang nag-aayos ako. Nang matapos maglagay ng makeup, saka ko lang ulit sinuri ang sarili sa body mirror. Ngunit na-realize ko rin ang aking ginagawa. Bakit ako masyado naghahanda? Pumaling ang ulo ko bago talikuran na ang salamin. Dahil sa naisip kong iyon, ay hinila ko na ang aking bag at nagmadali nang lumabas. Nagsisi pa ako kung bakit todo effort ako sa meeting namin ngayon ni Samuel. Baka kung anong isipin niya dahil ganito ang ayos ko. Pero eto na ako. Nasanay na ako sa ganitong ayos at hindi iyon dahil sa kanya. Oo, hindi ito dahil kay Samuel.
20 minutos nang marating ko ang opisina. Sinalubong ako ng aking sekretarya na ngayon may hawak-hawak na papel sa isa niyang kamay. Naupo ako sa swivel chair bago ito tingnan. Nag-update na ba si Mr. De Silva? Pilit siyang ngumiti sa tanong ko. Nasa conference room na po sila, Ma'am Georgina. Nangunot ano ako sa sinabi niya. Ano na bang oras? Kukunin ko pa lamang sana ang cellphone sa aking bag, ngunit sinabi na nito ang eksaktong oras sa akin. 7:30 po. Muli ay binalingan ko ito ng tingin. Hindi ba't 7 pa lamang ang napag-usapan namin? Bakit napakaaga naman yata nila? Napipilitan itong ngumiti. Hindi ko po alam. Kanina pa nga po silang 7 eh. Kung ganon, kalahating oras na silang naghihintay. Tumango ito dahilan upang mapapikit ako. Bakit hindi mo ako tinawagan? Tumatawag po ako sa inyo, ma'am, pero hindi niyo sinasagot. Tumawag din ako kay Sir Rico kaso nasa school pa daw ito at hindi pa nakakauwi. Dahil sa sinabi niyang iyon, kinuha ko na ang cellphone ko at doon nakita ko nga may missed call na siya. At si Rico, nakasilent pa lang ang aking cellphone kaya hindi ko ito naririnig kanina. My phone is silent. Sorry, tara na. Tumayo na ako. Iniwan ko na ang aking bag at bukod tanging cellphone na lamang ang dinala ko. Wala din naman akong ideya kung bakit narito si Samuel. Ang pagkakaalam ko, tapos na ang aming transaksyon at ang 200 boxes na products ay hindi naman na mauubos ng ganoong kabilis. Nang mabuksan ko nga ang pintuan ng conference, naabutan ko na sila Samuel doon kasama ng 3 lalaki. Sila din ang kasama nito kahapon na halata namang bodyguard niya at ang isa ay natitiyak kong secretary nito. I'm sorry for waiting. Lumakad ako patungo sa aking pwesto na may pagmamadali. Alam kong nakatingin ngayon sa akin si Samuel, kaya't ang sistema ko ay hindi mapakali. Ngunit, sinubukan ko naman ng umiti pagkaharap ko. What should we talk about today? Do you have any complaint about the products, Mr. De Silva? Umiling siya. The products are sold out on my company. I just want to inform you that I would like to have a partnership with you. Tumabingi ang ulo ko dahil sa sinabi niya. Para bang kinaklaro pa ng isip kong sinabi nito hanggang sa tuluyan iyong mag-sink in sa akin. How come that you want me to be your partner? My business is not that famous and big. Baka madismaya lang kayo. I don't care if what your business issue. I just want to help your company to make it grow. For the twins. Hindi ako sumagot sa sinabi niya. Hindi rin ako komportable na may nakakarinig ngayon sa binanggit niya. Parang hindi pa ako handa na ipaalam sa lahat na ako si Daphne. If you want to talk about that, much better if we settle this privately. Pansin kong bahagyang tumaas ang kilay niya. Hindi rin nakatakas sa akin ang maliit niyang ngisi na hindi ko alam kung bakit. Tiyak na iba ang nasa isip niya ngayon. Ngunit ayoko lang naman marinig ng mga kasama niya ang pag-uusapan namin. Iwan niyo muna kami. Iyon ang utos ni Samuel sa mga kasama niya. Sumunod din ang aking sekretarya matapos ko siyang tanguan. Sa huli, kaming dalawa lang ni Samuel ang naiwan kung saan ay biglaan na lamang siyang tumayo sa pwesto niya. Nangunot ang noo ko bago ito tanungin. Where are you going? I want to sit next to you. Gusto kong marinig ng klaro lahat ng isasagot mo sa akin. Mas lalong nagsalubong ang kilay ko na maupo nga siya sa tabi ko. Sumandal pa ito sa upuan bago nito ipag-cross ang paa niya. I can saw your whole face clearly there. Pero dito, nakikita ko ng todo. Ano bang itatanong mo? Natawa siya na itanong ko iyon ng diretso. Iyon nga, payag ka bang maging partner ko? Kung iyon ang nais mo, hindi ako sang-ayon. Nangunot ang noo niya. And why not? Dahil ayoko. Nag-iba siya ng tingin bago matawa. I'm making a way to have a reason to be with you para makilala ako ng mga anak ko. Gusto kitang tulungan. Gusto mo akong tulungan? Bumuntong hinanga siya bago umayos ng upo. Pinag-cross nito ang kamay sa ibabaw ng mesa bago tumingin ng todo sa akin. Tutulungan kita dahil ikaw ang asawa ko. Do I need to give you evidence to prove that you're my wife? Gusto mo pa bang gawin ko iyon? Hindi ako nakasagot dahil sa kanyang mata na nakatingin sa akin. Hindi ako pwede magkamali, Daphne. Noong mamatay ka, hindi ako naniniwalang ikaw ang bangkay na yon. Alam ko ang taas at katawan mo. And when you act as Olivia, kahit patabain mo pa ang sarili mo, makikilala kita. Ang mata at ang boses mo. Kahit anong gawin mo, kilala kita at ng puso ko. Mas lalo akong nawala ng isasagot sa sinabi niyang iyon. Tila lulubog na ako sa kinauupuan ko dahil sa lahat ng pagkakabuking ko. Tama nga ako. Kahit anong gawin ko, kahit anong tago ko, mahahanap at makikilala ako ng isang De Silva. Bakit ba nakalimutan kong matalino siya? Iyon lang ba ang ipinunta mo dito? Kung yun nga, hindi ako papayag. Tumaas ang kilay niya. Bakit ba ayaw mo?
Hindi ko kailangan ng tulong mo upang mapalago ang negosyo ko. Kaya kong palaguin ito mag-isa. Umisi siya bago bumuntong hininga. Kalaunan ay tumayo ito bago ilapat ang dalawang palad sa mesa. Yumuko ito sa akin na naging dahilan upang mapasandal ako sa kinauupuan ko. Kung ganon, umaamin ka na bang ikaw ang asawa ko? Kumuyom ang kamao ko sa ginawa niyang ito. Ang lakas talaga ng loob niya lumapit sa akin. Hindi kita asawa, Samuel. Huwag mong binabilog ang ulo ko. Bakit hindi mo aminin na ikaw talaga si Daphne? Bakit mo ba pilit tinatago ang pagkatao mo? Ang mga anak ko. Naglalabanan ang mga titig namin. Matapos niyang sabihin iyon, alam kong wala na akong maitatago pa sa lalaking ito dahil alam na niyang lahat. Oo, ako nga si Daphne. Nagpanggap akong namatay noon upang makawala na sa'yo. Nagpanggap rin akong Olivia upang makasama ko ang aking mga anak. Ngunit anong nangyari? Nang mga araw na nasa kapahamakan kami, wala ka naman sa tabi ng mga anak ko. Natigilan siya sa sinabi ko para bang lahat ng nangyari ay bumalik sa kanya dahil kitang-kita ko ang pangamba sa kanyang mga mata. Hindi ko yun ginusto. Kung pwede lang, ilayo ko kayo sa kapahamakan. Naroon ako ng mga araw na yon. Ngunit wala na kayo, umalis ka na. Sinong hindi aalis sa ganoong sitwasyon? Anak ko na ang usapan, Samuel. Kung ako ayos lang na mapahamak, pues, ang mga anak ko'y hindi. Siguro ang Diyos na mismo ang nagbigay ng pagkakataon sa akin para tuluyan na kaming malayo sa'yo. Wala kaming mapapala sa isang tulad mo kung hindi ka pahamakan lang. Sa hinaba ng sinabi ko, tumango lang siya. Tinanggap lahat nito ang sinabi ko na walang pagdidepensa sa sarili niya. Bumuntong hininga siya ngunit hindi pa rin dumidistansya sa akin. Alam kong ako may kasalanan. Masyado akong nagpabulag sa paghahanap ng hustisya. Hindi ko na kayo halos malugaran pa. Tama ka na. Ako lang ang dapat sisihin sa lahat. Alam kong galit ka. Alam kong marami na akong kasalanan. Pinarusahan ko na ang sarili ko. Kahit alam ko kung saan kayo makikita, hindi ako gumawa ng hakbang. Pero ngayon, hindi ko na kayang nakikita ko lang kayo sa malayo. Lumaki na ang mga anak ko nang hindi man lang ako nakikilala. Masakit pala. Hindi ko na iyon kayang tiisin pa. I want to be with them again. Bukod tanging titig lamang ang ibinigay ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nais kong sabihin sa kanya na deserve niya yun. Ngunit nag-aalinlangan ako. Naranasan ko ng malayo sa mga anak ko. Pero kasalanan niya yun. Siya naman talaga lahat ang may kasalanan. Nagsisi na ako sa mga nagawa ko. Hindi ko na yun kailanman uulitin pa. Iniwan ko na lahat ng trabaho ko. I started a new work. Yung wala ng kapahamakan na mangyayari. Lalo na pag nagkasama ko na ang mga anak ko. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi pa rin sumasagot. Hindi ako makapagdesisyon. Alam kong may karapatan siya, ngunit naguguluhan ako. I want to meet them. I want you to introduce me as their father. Gusto kong yakapin nila ako. Gusto kong malaman nila na ako ang ama nila. Bumuntong hininga ako. Fine. Pag-iisipan ko kung kailan. I will inform you. Kakausapin ko muna mga bata. Dahil sa sinabi kong yon ay ngumiti siya. Nakita ko naman na noon ang pagngiti ni Samuel. Ngunit ang ngiti niyang ito ay kakaiba. Tila ba naiiba na talaga si Samuel ngayon? Wala na ang maitim na aurang nakapalibot sa kanya. Kung titingnan mo siya ngayon, hindi ka na ganaanong matatakot. I'm glad that you agreed with that. May karapatan naman ako at itong pagkakataon na binigay mo, hindi ko sasayangin pangako. Don't take any promises, Samuel. Just do it. Sa oras na ipakilala kita sa mga bata, siguraduhin mo lang na ligtas sila. Make sure na walang mag-aabang nasaktan sila. Masyado na ako nagkaroon ng trauma sa'yo, Samuel. Tumango siya. Of course, I will secure them. Hindi ko naman hahayaang masaktan sila. Masasaktan muna ako bago may makalapit sa kanila. Nag-iwas na ako ng tingin. Hindi ko na sinagot pa ang huling sinabi niyang iyon dahil wala na akong balak pang sundan ang pag-uusap namin. Ngunit ang nakapagtataka lang ay kung bakit hindi pa siya umuupo. Nakatayo pa rin ito habang nakalapat ang dalawang palad sa mesa. Nakayuko pa rin habang nakatingin sa akin na hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Ano? May pag-uusapan pa ba tayo? Kung wala na, pwede ka nang umalis. Anong meron sa inyo ni Rico? Natigilan ako sa tanong niyang iyon. Kalaunan din ay nakabawi ako bago ko siya pagtaasan ng kilay. Pati ba yun ay kailangan mong panghimasukan, Mr. De Silva? Natawa siya sa tanong ko. Baka nakakalimutan mo, asawa pa rin kita. Dahil sa sinabi niyang iyon, ako ang sumunod na natawa. Naining pa ako dahil sa hindi makapaniwalang sinabi niya. Baka nakakalimutan mo rin. Ikaw mismo nagsabing palabas lang ang kasal na yon. So ibig sabihin, kinasal lamang ako. Or tayo sa mata ng mga taong naroroon ngunit wala yung bisa.
Kumbaga, peke lang ang kasal na yun kaya't hindi mo ako asawa. Ngumisi ito bago tuluyang lumapit sa akin na siyang dahilan upang mamilog ang mata ko. Our marriage is registered. Yes, we have a deal with that time. Nasabi kong peke ang kasal natin dahil naroon si Ryan. Pero ang totoo, ang kasal na naganap sa atin 4 na taong lumipas ay totoo. Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang iyon. Hindi lalo ako nakapagbigay ng imik dahil sa biglaang pagtunog ng cellphone ko sa mesa. Nakita ko doon na tumatawag si Rico. Dahil sa pagtawag niya, itinulak ko sa Samuel palayo sa akin dahilan upang umayos siya ng tayo. Iyon ang komento niya nang sagutin ko ang tawag ni Rico. Hindi ko na siya pinansin. Naiinis ako sa kanya. Yes, Rico, napatawag ka. Si Miguel, iniuwi ko ito sa bahay, nilalagnat siya. Dahil sa narinig na balita, bigla akong napatayo dahil sa pag-aalala. Nilingon ako ni Samuel ngunit wala na akong balak pang kausapin siya. Okay, uuwi na ako. Binaba ko na ang tawag at mabilis na tumayo. Lalagpasan ko na sana si Samuel ngunit hinawakan nito ang pulsuhan ko. Anong nangyari? Binawi ko ang kamay kay Samuel bago ito samaan ng tingin. I'm going to call you later if what my decision is. Sa ngayon, stop acting that we're okay? Daphne's point of view. Dahil sa nangyari kay Miguel, hindi muna ito pumasok kinabukasan. Hindi ko malaman kung bakit biglaan na lamang itong nilagnat. Matamlay din siya at hindi gaanong kumain ng almusal. Are you okay, baby? We're going to your doctor today. Huwag ka muna pumasok. Gumuso ito sa sinabi ko. Nakahiga ito sa kanyang kama dahil katatapos lamang niyang kumain. Ayos lang po ba na mag-absent today? Baka po may mamiss akong schoolwork. Ngumiti ako at tinaplos ang kanya muka. No, it's okay. Nagpaalam na ako kay teacher. Magpagaling ka muna daw bago ka pumasok. Si Marga po. Marga is already in school. Wala po ba siyang fever? Baka mahawaan ka po siya ng sakit. Umiling ako. No, your sister is okay. Gagaling ka rin. Mawawala din ang fever mo after natin magpa-consult. Tutusukin po ba nila ako? Umiling ako. No, baby. Ngumiti siya ng tipid. Natatakot kasi si Miguel sa mga injection. Ngunit hindi naman na siya umiiyak. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng kung ano-ano ngayon kung bakit biglaan ang pagkakaroon niya ng lagnat. Maayos lang naman siya kahapon, pero bakit biglaan na lamang siyang naging matamlay? Masakit po ang head ko, Mami. Muli ay binalot ako ng pag-aalala bago haplusin ang ulo nito. Gusto mo pa ba ng tubig? Yes po, I want to sit po. Dahil sa sinabi niyang iyon, tinulungan ko na siyang maupo. Tumayo na rin ako upang kunin ang tubig nito sa gilid ng mesa. Ngunit pagharap ko sa aking anak, bigla ko na lamang nabitawan ang hawak kong baso dahil sa nakita. Mami, may blood po! Natataranta akong lumapit sa kanya upang punasan ng dugong lumabas sa ilong nito. Ang kamay kong nakasuporta sa kanyang likuran ay halos nanginginig na sa takot. Let's go, baby. We're going to hospital na. Nagangat siya ng tingin sa akin. Po, akala ko ba hihintay natin si Daddy Rico? No, baby, I will call your daddy. May real daddy po ba? Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi bago tumango. Dahil doon, bigla siyang ngumiti ngunit nabura din iyon. My head is aching po, Mami. Bakit po? Hindi na ako nagbigay sagot sa aking anak. Binuhat ko na ito upang ilabas na ng kwarto niya. Umalis kasi ngayon si Rico dahil may dadaluhan lang itong meeting. Babalik din naman na siya agad dahil napag-usapan namin ipapacheck up si Miguel. Si Stuart naman ay nasa mansyon nila Tita Mel. May inaasikaso rin sila doon kaya hindi ko na sinabi ang kondisyon ni Miguel. Kaya't mag-isa lamang akong tumungo sa ospital ngayon. Wala din naman akong makakasama dahil ang yaya nila ay nakabantay kay Maureen sa school. Ang guard naman ay hindi pwedeng umalis sa bahay at isa pang kasamahan namin ay isang driver nila ni Marga or Maurice kanina. Ano bang nangyari sa bata? Iyon ang tanong ng nurse matapos kong pumasok ng ER. Pinaupo nila ako sa isang upuan upang itanong ang lagay ng bata. Nilalagnat po siya. Bigla na lang pong dumugo ang ilong nito na maupo siya. Tumango ang nurse bago i-check ang temperature ng aking anak. Lalo ako nag-aalala na makitang 39.7 ang taas ng lagnat ni Miguel. Kailangan po nating itest ang dugo ng bata. May ilang test din pong gagawin para makita kung bakit nilalagnat ang anak ninyo. Tumango ako. Yes, ayos lang. Kahit anong test yan. Basta't malaman ko lang kung bakit nilalagnat ang anak ko. Dahil doon sa sinabi ko, kinuhanan ng dugo si Miguel upang ipatest ito. May ibang test pang ginawa bago ko mapansin ang pag-iingay ng cellphone ko. Isa iyong unknown number na hindi ko alam kung kanino. Ngunit sinagot ko na habang nakahiga pa si Miguel sa tabi ko. Hello? Sino to? What happened to Miguel? Nasa ospital daw kayo? Nangunot ano ko dahil sa tanong niya. Hindi lang din dahil doon kundi sa tinig ng isang lalaki na nasa kabilang linya. Kanino mo nalaman? Hindi na yun importante. I'm on my way there.
Bakit hindi mo naman lang ako tinawagan? Hindi na ako sumagot sa tanong ni Samuel. Bala ko naman sana siyang tawagan kanina ngunit hindi ko na nagawa. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ang haharapin ko. Masyado ako natakot sa nangyari kay Miguel kanina. Dahil hindi na ako nakapagbigay sagot, siya na ang mismong nagbaba ng tawag. Natulala na lamang ako sa aking anak na ngayon nakatulog na sa sobrang sama ng pakiramdam. Mainat pa rin ang katawan nito. Mabilis din naglaho ang kulay nito sa labi at biglaan na lamang siyang namutla. Sa pulsuhan nito ay may pasasya na hindi ko alam kung saan ito nakuha. Lalo lang tuloy ako nag-aalala. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko ngunit nagdarasal pa rin ako na hindi magiging masama ang resultang lalabas mamaya. Ilang minuto pa kaming naghintay bago lumabas ang resulta nito. Lumabas na ang resulta ni Miguel ngunit hindi pa rin dumadating si Samuel. Hindi naman na ako umaasang pupunta siya. Ngunit nasabi ko kasi sa aking anak na tatawagin ko ito mamaya. Kailangan po nating i-admit ang anak ninyo. Masyado pong mababa ang platelet niya. Kung gusto po ninyo, tawagin natin ang pedya upang siya ang humawak sa anak ninyo. Dahil doon lalong dumoble ang pag-aalala ko. Nasabi ng isang doktor na narito na may dengue ang aking anak. Nagkaroon ngayon si Miguel ng mga rashes sa mukha. Nagsuka din ito kanina matapos niyang magising. Sige po, kumusta naman po ang iba niyang test? Wala po ba siyang infection? Umiling ito sa tanong ko. Okay naman na ang ilang test nito. Iyong dengue lang talaga ang kaso niya ngayon na hindi ko alam kung paano niya nakuha. Dahil nga kailangan ma-admit ni Miguel, no choice ako kung hindi pumayag na lang. Lalo na't nakikita ko nang nanghihina ang aking anak. Tila ba napakabilis niyang mapagod at bukod tanging paghinga na lamang ang nagagawa nito. Alam kong nasasaktan siya sa oras na tusukan nito. Kinakausap ko na lang ang aking anak habang nilalagyan nito ng swero sa kamay. Ngunit hindi niya din napigilang umiyak nang iturok na ang karayom doon. Niyakap ko na lang siya upang pakalmahin. Bakit po nila ako nilalagyan ng ganito? Hindi pa po ba tayo uuwi? Umiling ako. Naiiyak din ako dahil naghalo-halo na ang emosyon ko sa aking loob. No, baby. We need to stay here para gumaling ka. Don't worry. Your daddy is on the way here. We're going to wait him here. Okay? Tumango na lang siya. Nakalabi ito na tila ba nais niya pang umiyak. Matapos malagyan ng swero si Miguel, inilapat na ito sa isang private room. Inilapag ko ito sa kama kung saan ay pumikit siya agad. Tinanong ko ito kung nais niyang kumain dahil kailangan niyang uminom ng gamot. Ngunit umiling lang siya nang hindi ako tinitingnan. Hindi rin naman ako makakaalis kung kaya't nag-message ako kay Rico at sinabi na ang nangyari kay Miguel. Tinawagan ko rin ang yaya ni Marga at hinabilin muna sa kanya ang anak ko. Sa ngayon, si Miguel muna ang siyang aasikasuhin ko dahil alam ko namang hindi pa babayaan ni yaya si Marga. Habang nagtitipa ako ng mensahe, hindi ko inaasahang bigla na lamang bubukas ang pinto. Ang inaakala ko ay nurse lamang ang papasok, ngunit natigilan ako na makitang si Samuel iyon. Nagmamadali siyang lumapit sa kinahihigaan ng aking anak. Hinaplos nito ang ulo ko bago hawakan ang kamay nito. What happened to him? Nilingon niya ako dahil sa tinig nito, nagmulat ang aking anak. Lumunok pa ako isang beses bago sagutin ang tanong niya. May dengue siya. Dengue? Paano niya nakuha ang sakit na yun? Hindi ko din alam. Malinis naman sa bahay. Wala akong ideya kung bakit nagkaroon siya ng dengue. Napabuntong hininga siya. Ito ang unang beses na makikita kong may nag-aalalang totoong ama sa anak ko. Kung dati ay sila Rico at Stuart lang ang nakakasama ko noong nagkakasakit sila, ngunit heto at nasa harapan ko siya habang hinahaplos ang ulo ng aming anak. Why are you here po, Mr. Samuel? Tipid na ngumiti si Samuel. I brought you fruits and foods para lumakas ka agad. I don't want to eat po. Masakit po ang head ko. I want to sleep lang po. You need to eat, baby. Kailangan malakas ka para agad kang makalabas dito after noon. We're going to ride a horse. Dahil sa sinabing iyon ni Samuel, madali niya nakuha ang interes ng aking anak. May kabayo po kayo? Yes, do you want to ride a horse? Tumango si Miguel. Opo, but I don't know how to ride po baka po mahulog lang ako. Ngumisi si Samuel. No, of course not. I won't let you fall. Kasama mo ako. Really po? You are my daddy po ba? Sabi ni Mommy dadating si daddy. Pero ikaw po ang dumating. Naisara ko ang bibig sa tanong ng iyon. Hindi ko akalaing may isip pa iyon ng aking anak sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Yes, I am your daddy. Hindi lalo ako nakapagbigay imik. Kung pwede lang ay humawak ako sa pinakamalapit na mesa upang hindi ako manlambot. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko kung nagpakilala lang naman si Samuel bilang totoong ama ng aking anak. I know you are my daddy po. We have a same face po kasi. And you look like Daddy Stewart too.
My thoughts didn't fail me. Madaling napangiti si Samuel sa sinabi ni Miguel. Maging siguro siya ay namangha kung paano ito magsalita, kung paano siya mag-isip na para bang mature na bata. Yes, baby. Your daddy is just busy, that's why I didn't visit you. Pero ngayon, araw-araw na tayong magsasama. Talaga po? You're not going to leave po ba? Hindi na po kayo magbo-work? Umiling si Samuel. Natutuwa din ako dahil biglang sumigla ang aking anak. Sa kabila ng pamumutla nito, ay tila ba nagkaroon ng kasiyahan ng kanyang sarili. I'm going to visit you every day if you don't have classes. Magpe-play tayo ng ball and we're going to my farm to ride a horse. But, you need to get strength first. Tumango si Miguel sa sinabing iyon ni Samuel. Bago pa sila mag-usap muli, may kumatok na sa pintuan dahilan upang mapalingon ako doon. Ako na nagbukas upang tingnan kung sino ang taong nasa labas. Si Rico iyon na may dalang mga pagkain. Nasa likuran rin nito ang bodyguard ni Samuel na may hawak ding plastic bag sa magkabilang kamay. Pinatuloy ko sila bago isara ang pinto. Malamang na natigilan si Rico na makita si Samuel na kinakausap ang aking anak. Nakaupo na ngayon si Samuel sa gilid ng kama at wala itong pakailam kung sino man ang dumating. Tila ba ang buong atensyon nito ay nasa aming anak lamang na hindi niya nais mawala sa kanyang paningin. Did you already introduce him? Umiling ako sa tanong ni Rico. Hindi, sila ang nag-uusap. Then, he already know. May idea na si Miguel na si Samuel ang ama niya. Iyon ang sinabi niya kanina. Hindi ko alam kung paano niya iyon halata, ngunit nasabi nitong dahil magkamukha sila. Tumango si Rico bago bumaling sa dalawa. Hindi na rin naman nakasingit pa si Rico sa usapan dahil ipinapakita na ni Samuel ang mga pagkaing dala ng bodyguard niya. Nang araw na iyon, hindi umalis si Samuel sa tabi ng aking anak. Kumain nga si Miguel dahil nakukumbinsi siya ni Samuel. Ngunit nang kuhanan ng dugo si Miguel upang itas ulit yon, halos umiyak siya dahil sa sakit. May karamihan din ng dugong kinuha sa kanya, kaya't halos indahin nito ang tusok na nakuha nito kanina. Ngunit dahil nga kasama pa namin si Samuel, nakuha niyang patahanin si Miguel dahilan upang makatulog ito. Samuel stays here for 2 days. Nang ikalawang araw na ay kailangan niyang umalis dahil may pupuntahan lang ito sa opisina. Nasabi niya sa akin na babalik din ito ngunit hindi ako nagbigay tugon. Natutulog din si Miguel nang umalis siya, kaya't ang anak ko na lamang ang nilapitan ko at hinayaan siyang umalis. Nakakaramdam ako ng awa sa aking anak dahil sa kondisyon niya. Mabilis na bumagsak ang katawan nito. Namumutla pa rin ito dahil kailangan tumaas ng platelet niya. Pinapakain naman namin siya ng pagkaing sinabi ng doktor upang tumaas ang platelet nito. Ngunit nasabi ng doktor na talagang matagal daw mawala ang dengue. Nang maupo ako sa tabi ni Miguel, naramdaman nito ang kilos ko. 6:00 na ng umaga at ngayon ay pangatlong araw na niyang naka-admit sa ospital na ito. Agad siya nagmulat na makita niya ako. Inilibot pa nito ang paningin na tila nagtataka pa. Kumusta ang pakiramdam ng baby ko? Hindi halos naging maayos sa pagkakatanong ko sa aking anak dahil sa kanyang kondisyon. Nanginginig ang aking labi dahilan upang kagatin ko iyon. Where is daddy po? Babalik po ba siya? Hindi ako agad nakasagot sa tanong niyang iyon. Nakatitig lamang ako sa kanyang mukhang habang binabalutan ng putla ang kanyang labi. I want to see daddy po kasi. Baka po hindi ko na siya makita. Umiling ako bago haplisin ang kanyang pisngi. Your daddy will going to visit you, okay? Magpalakas ka muna. Tatawagin ko ang daddy mo. Tipid siyang ngumiti sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Samantalang ako ay halos maubusan na ng lakas. Hindi ko alam kung bakit nangyari ito. Bakit ang anak ko pa? Kung pwede lang sana isa akin na mapunta lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kung pwede lang ay ako na lang ang magkasakit, huwag lang sila. Para akong dinudurog sa tuwing nagkakasakit sila at hindi ko man lang iyon maibsan. I'm going to die na po ba, Mommy? Shh! Don't say that, baby. Malakas ka, hindi ba? Your sister is waiting for you. She wants to play with you. Hindi ba sasakay pa kayo ng horse ni Daddy? Marahan siyang tumango. I feel weak po kasi. My body is aching po and I'm always sleepy po and I don't have appetite. It's okay, baby. You're going to be okay soon. Mawawala din yung pain mo, Papagaling ka ni Papa God. I want to go home na po with Daddy. Can he stay po ba sa bahay? Matagal bago ako nakatitig sa aking anak. Dahil sa kalagayan niya, tumango na lamang ako upang hindi na sumaba ang loob niya. Yes, baby. Kung yun ang gusto mo. Gusto ko pong maging okay na kayo ni Daddy para po happy na tayo. Hindi ko inaasahang maririnig ko ito sa aking anak. Alam ko naman na gusto nitong makilala ang daddy niya noon. Pero hindi ko iniisip na hinahangad rin pala niyang makumpleto kami. Wala akong naisagot kundi bukod tangi na pipilitang ngiti. You want to eat na ba, anak?
Iyon na lamang ang siyang sinabi ko dahilan upang umiling siya. Later po, Mami. Hihintayin ko po si Daddy. Sleep po muna ulit ako. Wala na akong nagawa nang muling pinagmamasdan siya. My little Miguel is not a baby anymore. May isip na siya at alam na nito ang lahat. Alam kong mas magiging sabik pa siya lalo sa Daddy nito ngayon nakilala na niya ito. What if kung si Marga pa ang makakilala kay Samuel? Baka hindi magtatagal? Ay, araw-araw ko na nga makakasama at makikita sa Samuel. At dahil sa mga anak namin, wala akong magagawa kung hindi pumayag para sa kasiyahan nilang dalawa. Daphne's point of view. Nang sabihin ni Miguel na nais niyang makasama si Samuel sa bahay, hindi ko alam kung paano iyon aalisin sa aking isipan. Alam kong mangyayari iyon basta't kagustuhan nila. Alam kong hindi ko sila matatanggihan dahil sa anak ko sila. Dahil nais ko rin silang maging masaya. Hindi ko sila kayang ayawan ng ganoon lang. At ang makapiling nila ang kanilang ama ay ang siyang magpapasaya sa kanila. Kumain ka muna, baby. You need to eat first before you drink this medicine. Baka sumakit ulit ang ulo mo. Umiling lang siya kahit na anong pagkukumbinsi kong kumain siya. Nakahiga ito at ni hindi pa nag-almusal. Kailangan niyang uminom ng gamot upang hindi nagaanong tumaas ang lagnat niya. Sabi po babalik sabi po ni Daddy babalik agad siya. Bakit wala pa po siya? Napabuntong hininga ako dahil ilang beses na niyang tinanong ito. Kulang na lang ay gusto ko nang tawagin si Samuel upang itanong kung nasaan siya dahil hinahanap na nito ng anak niya. Ngunit hindi ko magawa. Hindi ko alam kung bakit may pumipigil sa sarili kong tawagan siya. Wait lang natin si Daddy, okay? Busy lang si Daddy. May ginagawa lang siya pero babalik din si Daddy dito. So, eat your breakfast first para gumaling na ang baby ko. Ayoko po, I want my daddy po. Bahagya siyang gumilid at hindi na ako tiningnan pa. Wala akong magawa kundi bumuntong hiningang muli bago kunin ang cellphone ko. No choice ako sa ngayon dahil hindi ko alam kung paano aaluhin ang aking anak. Kaya sa huli ay hinanap ko ang numero ni Samuel na nasa call list ko. Tinawagan ko iyon, ngunit sa unang beses ay hindi niya sinagot. Kahit na medyo iritable ako sa hindi niya pagsagot, sinubukan ko pa rin tawagan ang numero nito dahil hinahanap talaga siya ni Miguel. Hello? Sino to? Dalawang ring lang yon ang may sumagot na sa tawag. Ngunit hindi iyon si Samuel. Tinig babae ang siyang sumagot sa kabilang linya na hindi ko makilala kung sino. Dahil doon, hindi na ako nagsalita pa. Kusa na ring binaba ang tawag sa hindi malamang dahilan ng pakiramdam ko. Hindi ko iyon maipaliwanag. Naiinis ako dahil sa hindi siya ang sumagot. Naiinis ako sa kaisipang babae lang ang pinuntahan nito habang ang anak niya ay nasa ospital. Did you call my daddy po ba? Papunta na po ba siya dito? Dahil sa tanong ng aking anak, ikinalma ko ang aking sarili. Tumango ako matapos kong bumuntong hininga. Yes, your daddy is on his way here. Medyo traffic lang daw kaya matatagalan siya so, dapat kumain ka na bago siya dumating. Ayaw mo namang magalit si daddy, hindi ba? Tumango ang aking anak sa tanong ko. Yes po, after ko bubang kumain, uuwi na tayo? Tipid akong ngumiti bago umiling. We're not allowed to go home pa, baby eh. Mahina ka pa. Dapat lagi kang kumakain para lumakas ka. More fruits daw, sabi ni doktora. Ngumuso siya. I'm bored na po kasi. I want to study na po. Baka mag-fail po ako. No, baby, your excuse. Don't bother yourself about your study, okay? Get rest muna para maging better ka na ulit. After nito, pwede ka nang mag-school ulit. Bumuntong hininga siya. Kahit yata anong sabihin ko ay hindi magiging maayos ang mood niya ngayon. Ngunit pinilit ko pa rin itong kumain dahil baka malipasan na siya ng oras para sa gamot niya. May darating din na nurse mamaya upang i-check up muli ang dugo nito. Hindi pa man dumarating ang nurse ay para na akong naaawa dahil tutusukan na naman ulit ito. 9:00 nang makainom na siya ng gamot para sa lagnat. Pinakain ko rin ito ng prutas. Ang nag-blender ako ng 2 pirasong carrots. Ngunit, gaya lamang ng mga nagdaang araw, wala pa rin itong gana kumain. Ngunit kailangan ko itong pilitin upang tuluyan niyang mabawi ang kanyang lakas. Why they always get a blood po, Mami? Ginuhanan na nila ako kahapon. Bakit? Kukuha ulit sila ngayon?
Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko bago hapusin ang kanyang buhok. Nakaupo siya ngayon sa kandungan ko. Umiiyak kasi ito kanina dahil nagrereklamo na siyang masakit. Gustuhin ko bang awatin na ang nurse? Ay wala akong magagawa. Kailangang mabantayan namin ang platelet nito kung tumataas ba o patuloy itong bumababa. Baka kasi maging delikado lalo kung hindi iyon gagawin. Para iyon sa medicine mo, baby. Hindi na kasi pwede yung dugong kinuha nila sa'yo kahapon. So, they need a new blood for your test. Lumabi siya. Tila hindi na sang-ayon sa sinabi ko. I'm hurting na po kasi lagi na lang nila akong tinutusok. I'm sorry, baby. Kailangan kasi yon. Hindi ba gusto mong gumaling? So, we need to follow what your doctor said, okay? I want to go home na po. Where is daddy po ba? Bakit po ang tagal niya? Dahil sa tanong niyang yon, muli ko na namang naalala ang nangyari kanina. Naiinis na naman ako sa kaisipang mas inuuna nito ang ibang tao kesa sa anak niya. I don't know where is your daddy now, baby. Maybe your dad is cooking some foods for you. Just wait for him, alright? Okay po, I miss him na po kasi. Bakit hindi na lang po niya iutos yun sa mga bodyguard niya? Gusto kasi ni Daddy na siya ang pipili ng foods para sa'yo, para safe at hindi ka na ulit magkakasakit. Daddy loves me po ba? Ngumiti ako sa tanong niyang iyon, ngunit hindi na rin ako nakasagot na bumukas na ang pinto kung saan iniluwa nito ang lalaking kanina pang hinihintay ng aking anak. Daddy! Mabilis na lumapit si Samuel sa anak ko. Nasa harapan ko siya kung saan may dala itong malaking laruan. Kasama nitong pumasok ang bodyguard niya na may mga dalang plastic bag na natitiyak kong pagkain rin. Bakit po ang tagal niyo? Iyon agad ang tanong ni Miguel kay Samuel. Dahil nga nasa harapan ko siya at nakaupo sa aking kandungan si Miguel, nalalapit lang kami sa isa't isa. May inasikaso rin si Daddy. Binilhan din kita ng foods and toys. Nag-iwas ako ng tingin. Kinausap ko rin ang aking anak na ilaglag ko na ito sa kama niya. Tumango ito na agara naman nagbigay pagkilos kay Samuel. Siya na mismo ang nagbuhat kay Miguel upang iupo ito sa kama niya. Isinandal niya ito sa headboard bago nito ayusin ang swero niya. What is this? May bagong kang tusok? Tumango si Miguel nang nakanguso. Opo, ayoko na nga pong matusok. Nasasaktan na po yung hands ko. Lagi na lang nila akong tinutusok. Napabuntong hininga si Samuel bago lumingon sa akin. Hindi pa ba lalabas si Miguel? Umiling ako. Hindi kumibo dahil Miguel na ang tinawag niya dito at hindi sa dati niyang pangalan. Why? Bakit hindi pa? Panay lang ang pagturok nila sa anak ko. Gagaling ba siya sa ospital na to? Kung gusto mo i-transfer na lang natin siya sa ibang ospital. Tinaasan ko siya ng kilay dahil sa nais siyang gawing desisyon. Kahit sa ang ospital mo siya dalhin, tutusukan at tutusukan siya. Kailangan nilang itest ang dugo nito upang malaman kung tumataas o nagiging okay na ba ang platelet niya. I already have a research. Ang dengue ay tumatagal ng 5 o 6 na araw. Kaya't kung nasaan siya ngayon, dito siya magpapagaling. Napakurap ito dahil sa hinaba ng sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit uminit bigla ang ulo ko sa kanya. Naiinis ako at hindi maiiwasan na pagtaasan ko siya ng boses. I'm just saying my opinion. Why are you mad? I'm not mad. Huwag mo na lang sabihin kung anong nais mo. Umismis ako. Nagtungo na rin ako sa mesa upang tingnan kung anong dinala nila. May inabot rin sa akin ang bodyguard dito na mukhang pagkain ng laman. Sa inyong po ito, pinaluto iyan ni Sir kay Manang Mercy. Kinuha ko ang inaabot niya sa akin. Dahil nabanggit nito si Manang Mercy, ay tila bumalik lahat ng ala-ala noong kasama ko siya. Sumagi rin sa isip ko sila Lola at Lolo dahil hindi ko pa sila nabibisita sa tinagal ng panahon. Siguro ay maaari ko na silang puntahan ngayon. Namimiss ko na rin sila at kailangan na nilang makilala ang kanilang mga apo. Habang nag-uusap sila Samuel at Miguel, kumain na ako at hindi na inabalang itanong kung kumain na ba siya. Mukha namang nabusog na ito kung saan siya pumunta kanina. Hindi tuloy mawala sa isip ko kung sino ang babaeng sumagot sa tawag ko kanina. May girlfriend ba siya? Pero wala namang nabanggit sa akin si Stuart. Ngunit imposibleng hindi siya magkakaroon ng babae. Alam ko sa mga lalaking tulad niya ay kailangan makaraos. At sa loob ng 4 na taong pagkakawalay namin, ay hindi malayong may nakasama siyang ibang babae. Siguro iyong babaeng sumagot sa tawag ko kanina ay isa sa mga nagpapalipas ng oras niya. Ngunit bakit kailangan niya itong kitain sa gitna ng pagkakasakit ng kanyang anak? Ganoon ba kaimportante ang babaeng yon? Hey! Nilingon ko si Samuel nang kunin nito ang atensyon ko. Ininguso nito ang plato ko na ngayon
Nakatabingi na at muntik nang mahulog ang kinakain ko. Inirapan ko siya imbes ng ngitian. Alam kong nakahalata nito ang pagiging masungit ko ngunit wala akong panahon upang kausapin siya. Hindi naman porket magkaayos sila ng mga anak ko ay magiging maayos na rin kami. Hindi iyon ganoon kadali. Ano siya? Sinuswerte? Magpapatawad ko siya nang wala man lang siyang effort na ginagawa? Tsaka, I'm sure. Excited din si Marga na makilala kayo. But she's not allowed po to go here eh. Baka po kasi mahawaan ko siya ng sakit. Iyon ang narinig kong sinabi ni Miguel habang kumakain ako. Pagkatabi sila sa kama kinauupuan nila. Si Samuel ay nasa gilid lang habang nasa gitna naman na ang aking anak. I'm excited to big boy. Isasama ko kayo sa farm pag gumaling ka na. Ngumiti si Miguel sa sinabing iyon ni Samuel. Isasama niyo rin po ba si mommy? Natigilan si Samuel sa tanong ng aming anak. Lumingon siya sa akin na para bang kinukuha ang permiso ko, ngunit hindi ako sumagot. Payag naman na akong ilabas niya ang mga anak ko. Alam ko naman na hindi niya ito ilalayo dahil hindi naman sanay yung mga bata na wala ako sa tabi nila. If gusto ni mommy, why not? Talaga po? Ngumiti si Miguel bago marinig ang pagtawag niya sa akin. Mommy, can you come with us po once I discharge here? We're going on daddy's farm. Napalunok ako bago mapilitang ngumiti. Yeah, baby, of course. Yay! Gusto ko na pong umuwi, daddy. You need to gain some strength first, baby boy. After that, we gonna go there to ride a horse. Wow, I'm excited na po. Yes, kailangan mong kumain ng maraming fruits and carrots para hindi ka tuturukan pa, okay? Tumango ang anak ko sa lahat ng sinasabi ni Samuel. Wala man lang siyang kahirap-hirap na pakainin ng aking anak nang iabot ng bodyguard ang mga nabalatang prutas na nasa plaso nito. Hindi tulad kanina na halos mawalan na ako ng pasensya para lamang mapakain siya ng almusal. Can you stay here na lang po ulit dito? Tumango si Samuel sa tanong ni Miguel. Yes, dito matutulog si Daddy. Really po? Can we share bed po with Mommy? Muntik pa ako masamid habang umiinom ako ng tubig. Nakuha naman ang ayusin ng sarili ko at nagpanggap na lamang sa gilid na walang naririnig. Hindi tayo kasya sa bed mo. Si Mommy na lang ang tatabi sa'yo. Baka matamaan ang sugat mo sa kamay, dudugo yan. Biglang lumabi si Miguel dahil sa sagot niyang iyon. I want to experience kasi po yun eh. I think po it is normal naman po for us kasi family tayo. Matagal rin po kayong wala eh. Hindi nakasagot si Samuel sa sinabi niyang iyon. Maging ako hindi sinusubukang sumalungat dahil ayoko nang dagdagan pa ang sama ng loob nito. Once you go home, we can try that with your sister. Aren't you sad when we tried it without Marga? Hala, oo nga po. Sige po, sa bahay na lang po natin iyong gagawin. Baka po kasi malungkot si Marga pag nalaman niya yun eh. Nakahinga ako na maluwag dahil gumagana pa pala ang isip ni Samuel. Marunong din pala siyang mangumbinsi ng bata na hindi sumasama ang loob nito. That day, Miguel didn't have a high fever. Ngunit mababa pa ang platelet niya at kailangan pang maging normal iyon bago siya lumabas. Medyo matanlay pa rin ito ngunit nabibigyan naman siya ng sigla dahil narito nga si Samuel. Natutulog siya ngayon dahil kakatapos lamang niyang uminom ng gamot. 4 na araw ngayong gabi, narito pa rin si Samuel at hindi na nga siya umalis nang sabihin niya iyon sa aking anak. Dito na siya kumakain, natutulog at naliligo o anuman. Ngunit hindi kami gaano nag-uusap. Hindi ko alam. Naiinis pa rin ako kahit na sinusubukan niya akong kausapin. Ngunit ako na ang unang umiiwas dahil ayoko nakikita ni Miguel na nag-aaway kami. How are you today? Hindi ko siya nilingon kahit na nagtanong ito. Nakaupo ako sa gilid ni Miguel dahil inaayos ko ang kumot niya. Why don't you sleep? Ako muna magbabantay. Hindi na kailangan. Hindi rin naman ako komportable. Kung gusto mo, ikaw na lang ang matulog. Umalis ako sa kinauupuan ko upang kumuha ng tubig. Ngunit hindi ko inaasahang nakasunod siya sa akin dahilan upang samaan ko siya ng tingin. Bakit ba ganyan mo ako kausapin? We're almost 4 days staying here, pero ganyan ka pa rin. Natawa ako sa sinabi niya. What did you expect? Do you think that would be easy for me? Kung para sa'yo ayos na, pero sa akin hindi. Yung sugat na ginawa mo sa akin nandito pa kaya pwede ba? I'm sorry. Yes, I make a lot of mistake. Bad things or what. But I just want to secure you. Kayo lang naman ang iniisip ko. Kung hindi ko gagawin yon, baka hindi lang ikaw ang mapapahamak pati na ang mga anak natin. Your plan didn't work. It's just a disaster decision who always put my life in danger. Hindi mo ako masisisi kung natatakot pa rin ako sa kaligtasan namin ngayon. Nagbago na ako. Hindi na iyon mauulit. Hindi ko na iyon gagawin. Lumayo na ako. Lahat tinigilan ko na. Gusto ko lang makasama na ang mga anak ko. Kayo.
Nag-iwas ako ng tingin bago matawa. Ako? Kasama pa ba ako? Hindi ba't may babae ka? Alam mo, hindi sa pinagbabawalan kita, pero what if mabuntis mo yung babae mo at magkaanak kayo? Sa tingin mo ba hindi mababawasan ang atensyon na ibibigay mo sa mga anak natin? Nangunot ano ito dahil sa sinabi kong iyon. I'd never had a woman, Daphne. Hindi ko iyon hilig, kilala mo ko. Nangisi ako bago matawa ng sarkasmo. Pinaglololoko mo ba ako, Samuel? Alam mo, if you don't have a woman, no one will answer your phone. Walang ibang hahawak ng cellphone mo kung hindi iyang babae mo. Tumaas ang kilay niya. Are you referring what happened yesterday? Ang assistant ni Victor na nakasagot sa tawag mo. Sinabi niya yun sa akin dahil nasa meeting kami kahapon. Hindi ko yun nasagot dahil kausap ko ang isang director ng kumpanya. Natigilan ako sa sinabi niya. Napatitig ako rito habang nakatingin siya sa akin. Kalaunan ay ako rin na nag-iwas ng tingin bago uminom ng tubig. I never think to have new woman. I'm still married. Hinihintay lang kita. Muntik pa akong maubo habang umiinom. Kulang na lang ay samaan ko ng tingin sa Samuel dahil kung ano-ano ang sinasabi niya. I don't believe you, Samuel. Lalaki ka. Sa ayaw at sa gusto mo, you're going to find a woman who can ease your body heat. Huwag mong binibilog ang ulo ko. Wala akong magagawa kung yan ang nasa isip mo. Sinasabi ko lang naman sa iyo ang katotohanan. Hindi ako maghahanap ng iba. Kasal ako sa iyo. And looking or staring or any woman is just like a sin for me. So, why do I need to find a replacement if you're not them? Ewan ko sa'yo, style mo, bulok. What the hell? Why don't you just forgive me then? Wow, ang swerte mo naman. Pagkatapos ng lahat-lahat, ganyan lang ba talaga kadali sa'yo? Gusto mo makukuha mo agad ang isang bagay na hindi mo man lang pinaghihirapan? Do you want me to court you? Patanong niyang sinabi iyon sa akin. Hindi sa ganoon ang gusto ko. Hindi sa ligaw dahil marami pa siyang dapat pagdaanan. Hindi ako marunong manligaw. Nag-iba siya ng tingin dahil sa kahihiyan. Sa edad niyang ito? Seriously? Wow! Humawak ng baril, marunong ka? Nakagawa ka na ng bata, hindi ka pa marunong manligaw? Aba't bahala ka sa buhay mo? I'm not just used to courting women, Mrs. And why do I need to court you again if we can just start again? Namilog ang mata ko dahil sa itinawag niya sa akin. Don't you dare call me Mrs. Samuel. What else? Gusto mo ng tawagan? Hindi mo pa naman ako sinasagot, hindi ba? Naliligaw ka na ba? That's why I'm asking you earlier, right? Tinatanong mo dapat yon? Of course. So, can you be my wife again? Natawa ako. Napakalakas talaga ng loob niya. Pero tinatanong niya ba kung pwedeng maging asawa niya ulit ako? Hindi ko alam kung bakit bigla ay nailang ako. Hindi na ako makatingin sa kadahilanang hindi ko alam. Akala ko bang, I'm proposing. I don't want that ligawan. Tatawa ako habang naiiling. Kahit nakahihirap siyang tingnan ay ginawa ko iyon. Nakangisi ako kahit na nakakalusaw ng lakas ang titig niya sa akin. Pwede naman nating pagbigyan ng mga bata sa gusto nila. We can start again. Bagong alaala. Masaya at kumpleto. Hindi mo ba hinahangad yun? Natigilan ako at muling bumalik sa pagiging seryoso. Noon siguro, oo. Hindi lang kumpleto. Hindi lang masaya. Kundi tahimik na pamilya din. Ngunit anong ginawa mo? Sinira mo lang ang pangarap ko. Tumango siya. Hindi ito sumalungat sa sinabi ko kundi ay tila sang-ayon pa. Alam kong kasalanan ko lahat. Handa ko namang pagbayaran yun muli. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Magiging alipin muna ako. O kahit na anuman, I just want your forgiveness, Daphne. Iyon lang. Hindi ako sumagot. Wala akong makapang itutugon dahil hindi ko naisip na hahayaan niyang maging alipin ko siya para lamang sa kapatawaran ko. I want to start a new life. We're getting older. Ang mga bata lumalaki na. It's time to forget what happened in our past. Dahil masasaktan lang tayo kung babalik at babalikan pa natin ang nakaraan. Dahil sa mga sinabi sa akin ni Samuel, hindi ako halos nakatulog. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Para bang isa akong dalaga na hindi malaman ang dahilan matapos siyang pagsalitaan ng ganoon. Alam kong lumipas na ang nangyari. Matagal ng panahon noon tumibok ang puso ko kay Samuel. Ngunit hindi ko alam na magagawa pa rin niyang pabilisin ng ganoon ang puso ko. Sinasabi ko sa aking sarili na galit lamang nararamdaman ko kay Samuel na wala na akong natitirang pagmamahal dito dahil sa ginawa niya sa akin. Ngunit bakit ako nagkakaganito? Naguguluhan ako. Ang usapan lamang namin ay ang mga bata. Ngunit bakit nais niya pang bumalik kami sa dati?
Normal na ulit ang resulta ng dugo ni Miguel. Wala na ring negative result sa mga last test niya. Makakauwi na ito ngayong araw. Dahil sa sinabing iyon ng doktor, para ba akong nabunutan ng tinik, tuluyan na akong nakahinga ng maluwang at nawala na ang aking pag-aalala. Mahigit 1 linggo din kaming narito. Nakita ko kung paano naging malakas ang anak ko. Saksi ako kung paano siya naging matapang sa kabila ng sakit na pinagdaraanan niya. Maraming salamat po, Doktora. Susundin namin ang mga payong sinabi mo sa amin. Salamat po talaga. No problem, Miss Georgia. Pakibili na lang ang nirecommend kong vitamins para maiwasan na ang mga infections. Tumango ako muli sa sinabi niya. Dahil nga magaling na si Miguel, makakauwi na kami ngayong araw. Hindi ko pa nga lang nasabi ito kay Samuel dahil umalis ito kaninang madaling araw. Ang sabi niya ay agad siyang babalik ngunit hindi naman na ako nagbigay tugon. Narito naman din sa Rico kaya't may sasakyan kaming gagamitin. Tumawag sa akin si Stuart, pauwi na siya. Baka sa bahay na lang daw natin siya maghihintay. Kumusta na ba si Tita Mel? Habang naghihintay kami ng nurse upang tanggalin na ang swero ni Miguel, nag-usisa muna ako kung ano nangyari kay Tita Melinda. Nasabi sa akin ni Rico na isinugod pala ito ng ospital kaya medyo abala sa Stuart. Iyon din na naging rason kung bakit hindi ko na ibinalita kay Stuart ang nangyari kay Miguel. Naoperahan siya noong isang araw. Iyon ang nasabi sa akin ni Stuart. Nabanggit ko din na nangyari kay Miguel. Ayun, nagulat siya at nag-alala. Napabuntong hininga ako bago tumango. Nais ko sana makita si Tita Melinda ngunit baka masyado siyang magulat. Siguro ay hihintayin ko muna itong gumaling ng tuluyan bago ako magpakita na. Kailangan ko nang lumabas. Kailangan ko nang ipakitang muli ang sarili ko dahil alam naman na din ni Samuel ang katotohanan. Siguro naman ay wala nang manggugulo. Wala nang kapahamakan na nakabantay dahil wala na si Agaton. Matapos namin mag-usap ni Rico, dumating na rin ang nurse upang tuluyan ang alisin ng swero sa kamay ni Miguel. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin si Samuel. Hindi ko alam kung anong inaasikaso niya at medyo natagalan na naman siya. Kalahating oras pa ang lumipas bago kami tuluyang lumabas ni Miguel. Si Rico na nagtungo sa cashier upang magbayad ng bills dahil nauna na kaming sumakay ni Miguel sa kotse. Mami, where is Daddy po? Why he's not here po para kasama natin siyang umuwi? Tipid na ngumiti ako sa aking anak. Daddy needs to sign paper on his office. Don't worry, baby. Daddy will going to visit you. Visit lang po? Ayaw niya pong tumira sa bahay? Kailangan pa kasi ni Daddy na asikasuhin ang trabaho niya. Baka hindi muna ito pwede sa gusto mo, baby. Daddy told me that he wants to stay with us po. Kung papayag daw kayo, hindi po ba kayo pumayag? Hinaplos ko ang ulo ng aking anak. Pwede naman pumunta si Daddy sa bahay. Araw-araw siyang bibisita para makita niya kayo. Hindi na kasi kami pwedeng magsama ni Daddy. Nangunot ang noo nito. Bakit hindi na po? Dapat po iisang house lang ang meron tayo para happy na tayong lahat. May Daddy at Mommy. Hindi na ako nakasagot pa sa sinabi niyang iyon. Dumating na si Rico na kayo'y kakapasok lamang niya ng kotse. Let's go! Tumango ako matapos siyang lumingon sa amin. Hindi na rin naman nagsalita pa si Miguel habang nasa kandungan ko ito. Hinahaplos ko lamang ang ulo niya habang hawak nito ang bulak na nasa likuran ng palad niya. Ilang minuto lamang ang tinagal ng biyahe namin. Gaya ng inaasahan ko ay nasa gate na si Stuart habang nakaabang sa amin. Siya na mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin. Kinuha niya agad si Miguel na nakahilig sa dibdib ko dahil nakatulog siya. Dahan-dahan niya itong kinuha upang hindi magising ang bata. Kinakuha naman niyang buhatin ito nang hindi siya nagigising. Samantalang si Rico ay nagtungo sa kabilang pinto upang dalhin ang ilang gamit at pagkain ni Miguel. Ang bag ko na lamang ang aking dinala. Bago ako tumuloy sa loob, sa bungad pa lang ng gate ay tumatakbo na ang aking anak na si Marga upang salubungin ako. Nakaligo at nakapag-alcohol naman na ako, kaya't hinayaan kong yakapin niya ako. I miss you po, Mommy. Binuhat ko siya upang sumunod kami kay Stuart. Hinalikan ko rin siya sa pisngi bagong ngitian. Namiss rin kita. Kumusta na ang baby girl ko? I'm okay naman po. How about Kuya Miguel? Can we play na po ba? Gumiti ako at tumango. Yes, pero magre-rest muna si Kuya. Kailangan niya muna magpalakas. Tumango ang aking anak sa sinabi ko. Nakasunod pa rin kami kay Stuart kung saan ay pinasok si Miguel sa kanyang kwarto. Malinis na ito at bagong palit na ang mga sapina sa kama. Inilapag niya doon si Miguel nang hindi ito nagigising. Siguro nga ay pagod na pagod ang aking anak dahil medyo hindi ito nakakatulog sa ospital.
Why Kuya is sleeping po? Kuya Miguel is tired. Kailangan niya muna matulog para lumakas siya agad. Gumuso ang aking anak na si Marga dahil sa sinabi ko. Kawawa naman po si Kuya. He looks tired nga po. Don't worry po, I am her sister nurse po. Ngumiti ako bago muling halikan ng pisngi ng aking anak. How about you? How's your study? Ayos lang po, everyday po may star ako. Wow, very good! Nag-breakfast ka na ba? Yes po. Muli ay nginitaad ko ito. Bago iyon, tumayo na si Stuart na masiguro niyang hindi na magigising si Miguel. Okay na ba mga results niya? Iyon agad ang tinanong ni Stuart sa akin matapos niyang lumapit. Tumango ako habang buhat-buhat pa rin ang aking anak na si Marga. Yes, wala nang negative results sa dugo nito. Kailangan niya na lamang uminom ng vitamins for his blood. Sa ngayon, bala ko siyang ipa-inject. Bumuntong hininga si Stuart bago tumango. Wala na ba siyang kailangan? Pagkain, bibilin ko na. Ngumiti ako bago umiling. Meron na, kumpleto na siya. Binili na lahat iyon ni Samuel kahapon. Nangunot ang noon nito dahil sa sinabi ko. Samuel? Hindi agad ako nakasagot sa patanong niyang sinabi. Hindi ba sinabi sa'yo ni Rico? Ang tungkol saan? Alam na ni Miguel, nakasama namin siya sa ospital. Matagal na tumitig siya sa akin bago tumango. Sinulya pa niya rin si Morgana, nakatingin lang din sa akin ngunit hindi naman nagbibigay imik. How about her? Pumuntong hiningang muli ako. Hindi ko alam kung pupunta dito si Samuel ngunit kung bibisita siya sa oras na hanapin nito ni Miguel, no choice na ako. Siguro ay may karapatan namang makilala niya ang ama nito. Kumiti si Stuart bago tumango ng 2 beses. Tama ka. Maganda lang yung naging desisyon mo. Ako na mismo nagsasabi sa'yo na nagbago na talaga si Samuel. At ang kapatid ko ngayon ay nasa mansyon nila Tita Mel. Bumisita siya kaninang maaga. Hindi ko lang alam kung sasabihin na niya tungkol sa inyo. Hindi ako nagbigay tugon sa sinabi niyang iyon. Kung ganoon ay naroon pala si Samuel. Hindi naman kasi ako nagtanong kung saan siya pupunta at saka bakit pa ako magtatanong? Anong karapatan ko? Kahit na nais na pa rin kaming magkaayos, hindi ko pa rin gagawin yon. Dahil Martes ngayon, may pasok si Morga kaya't inasikaso ko muna siya habang natutulog si Miguel. Naisala ni Rico na siya na lamang ang maghanda para sa baon nito, ngunit umayaw ako. Nais ko lamang bumawi sa aking anak dahil ilang araw ko din siyang hindi naipaghanda ng almusal. At saka pa, hindi ko rin naman siya maihahatid ngayon kaya't iyon na lang ang hinabilin ko kay Rico. Bakit ayaw mong mag-absent today, baby? Pwede ka naman mag-absent today. Gumuso ang anak ko bago siya umiling. Ayoko po, mami. Gusto ko po always present ako. Uuwi rin naman po ako agad baka po pag uwi ko okay na si kuya. Ngumiti ako bago hawakan ng kabila niyang pisngi. My twins is very adorable. Malulusog sila at napaka-cute. Hindi ko nga naisip noon na magkakaanak ako ng tulad nila. Kaya't ngayon ay halos umaapaw ang saya sa puso ko dahil meron akong sila. Matapos kong maihanda ang baon at bag nito, si Rico na kumuha doon bago niya buhatin si Marga. Si Stuart naman ay nasa tabi ko habang nagbibib ang anak ko sa kanya. Sa akin na naman ay binigyan niya ako ng flying kiss bago sila tuluyang sumakay ng kotse. Napabuntong hininga ako. Siguro ay swerte ako dahil kahit wala si Samuel noon, may tumayong 2 ama sa kambal. Hindi nila nararamdaman noon na wala silang ama dahil si Stuart at Rico ay mapagmahal na ama. Ngunit hindi ko inaakala na hahangarin talaga nila ang tulay nilang ama. Siguro nga ay kakaiba pa rin talaga makasama nila ang totoo nilang daddy. Tumatanda at nagkakaisip na sila. Kahit pagsabihan at anuman ang gawin ko, may mabubuo na sa kanilang isip na kailanman ay hindi ko na mapipigilan pa. Deserve naman siguro nila makilala ang isa't isa. Kahit anong gawin ko, mag-ama sila at magkadugo. Darating at darating talaga ang panahon na maghaharap sila, kaya tama nga lang itong ginawa ko. Kamusta na ang paghahanap kay Dahlia? Iyon ang naitanong ko kay Stuart habang nasa silid kami ni Miguel. Nakahiga ako sa tabi ng aking anak habang nakaupo naman na sa kabilang gilid si Stuart. Bumuntong hininga siya. Wala nang balita. Kahit anong gawin ko, I'm always ended up failed to find her. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya, but it's been 4 years. Nawawalan na ako ng pag-asa. Nalulungkot ako sa sinabing iyon ni Stuart. Ngunit alam kong umaasa pa rin siyang makikita niya si Dahlia dahil wala naman ding bangkay niya ang nakita sa tubig. Ang kabuuan ng tubig na iyon at sakop ng dagat ay ilang taong pinamamanmanan ni Stuart. Ngunit gaya ng sinabi niya, wala itong narinig di anong magandang balita na may nakitang bakas na kahit anong doon namatay si Dahlia. Ang iniisip ni Stuart ay baka may nakakita sa kanya. O kaya naman ay nakatakas ito kaya't pinahanap niya ito sa buong Pilipinas. Ngunit wala talaga. Iyon na nakakalungkot sa parte niyang umaasa. Kung ganun, ipatitigil mo na ba ang paghahanap? Bumantong hininga siya. Hindi ko pa alam, pinag-iisipan ko pa. Tumango na lamang ako. Nagiwas din ako ng tingin at sa aking anak ay doon ako bumaling.
Mahimbing pa rin ang tulog niya, kaya hinahayaan ko lang ito. Nais kong mabawi niya ang kanyang lakas upang tuluyang bumalik ang pagiging masigla niya. How about you? Anong napag-usapan ninyo ni Samuel? Dahil sa tanong niya iyon, muling bumalik ang paningin ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin at tiyak kong naghihintay ito ng sagot sa tanong niya. Samuel told me about this fast. And he wants me back again. Ang sabi niya, kasal pa rin daw kami dahil ang marriage contract namin ay nakaregister. Then, what is your answer? Ang sabi ko, hindi ganoon kadali yun para sa akin. Kahit patagal nang nangyari yun, hindi pa rin ako handa. Masyado siya mabilis kung nanaisin niya agad ang kapatawaran ko. So, you want him to make an effort? As far as I know, Samuel doesn't have any idea when it comes to effort or courting. He just used to work and study. Hindi niya inaatupag noon ang pagkakaroon ng babae kaya't halos ikaw lang ang nakasama niya noon. Nangunot ang noo ko. How about Dahlia? Yes, he likes Dahlia before. Pero hindi naman nagkaroon ng ligawan sa kanila. Wala silang kasiguraduhan kung sila talaga. Dahil ang nais lang ni Agato noon ay ang makasal sila. At ang totoong nagmamahala noon ay kaming dalawa talaga ni Dahlia. Hindi ako nakapagbigay imik agad sa sinabing iyon ni Stuart. Matagal bago iyon pumasok sa isip ko hanggang sa mag-sink in na ang sinabi niya. Paano? At naging ayos lang sa'yo ang ganoong relasyon. Ikakasal sila Samuel samantalang may relasyon kayo? Sinubukan ko namang kausapin si Dahlia noon. Ngunit masyado nang nalason ni Agato ng isip niya. Alam kong may dahilan si Dahlia noon kung bakit niya iyong ginawa. Hindi lamang niya masabi. Dahil nais niya munang pabagsakin si Samuel. Pero hindi iyon nangyari dahil namatay ang mami niyo. Yes, and that's the reason why she needs to hide herself. Maging ako ay hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Alam kong nakonsensya siya kaya't hindi ito nagpakita. Alam ko ring sinubukan niyang patayin ang kanyang sarili kaya't napadpad ito sa lugar ninyo. Hindi kaya't naroon siya ngayon? Hindi mo ba naisip na baka bumalik siya kila lola at lolo? Umiling ito. Wala doon si Dahlia. Hindi ito babalik doon. Hindi siya nakita ng mga tauhan ko. Kung ganoon, pumaroon na kayo? Umiling si Stuart. Hindi ako. Ang mga tauhan ko lamang ang tumungo doon. Masyado akong abala sa kumpanya. Si Samuel ay hindi na niya iyon nalulugaran dahil sa dami ng negosyong itinayo niya. Baka ako na ang maging tagapamahala noon. Ganoon ba? Ibig sabihin ay wala ka din balita kay lola at lolo? Why don't you visit them? Ang tagal mo nang hindi umuwi. Simula yata nang mawalan ka ng trabaho sa abroad, hindi mo pa nakikita ang pamilya mo. Tumango ako. Bala ko na nga silang puntahan. Hindi ko na kailangan magtago ngayon dahil wala na akong dapat katakutan pa. Sobrang tagal na nga ng panahon noon. Huli ko silang makita at makasama. Sabik na ako makita sila kaya't hindi na ako makapaghintay pa. Hihintayin ko lamang lumakas si Miguel sa oras na makabawi na siya ng lakas. Tutungo kami doon upang makilala na rin nila ang mga apo nila sa tuhod. Sobrang miss ko na sila. Lalo na ang kapatid ko, siguradong binata na siya. Tumango si Stuart. Magandang desisyon nga yan. Dapat lang na makilala ng mga anak mo ang iyong pamilya para malaman nila na may lolo't lola sila. Siguradong magiging masaya sila sa oras na malaman nila iyon. Ngumiti ako sa sinabi niya. Hinaplos ko rin ang ulo ni Miguel habang natutulog pa rin ito. Hindi ko kasi nababanggit na may lola at lolo pa ako. Masyado akong naging focus sa kanila kaya't ang pagpapalaki lamang sa kanila ang iniisip ko. Matapos ng pag-uusap naming iyon ni Stuart, nagpaalam din ito sa akin na aalis muna siya. Sinabihan rin niya akong magpahinga muna habang natutulog din ang anak ko. Iyon nga ang ginawa ko matapos niyang lumisan. Hindi ko na malaya na pagpikit ko ay nakatulog agad ako. Siguro ay dahil ito sa puyat at pagod, kaya't hindi ko na malayang napahaba ang tulog ko. Nagising lamang ako dahil pakiramdam ko ay may yumayakap sa aking likuran. Naisip ko agad na baka si Miguel ang nasa likuran ko. Yakap-yakap ko kasi sa aking harapan at ngayon nasa gitna na ako ng kama. Ngunit namapon akong masyadong malaki ang taong nasa likuran ko. Mabilis na iminulat ko ang aking mata. Maging ang kamay niyang nakayakap sa katawan ko ay mabilis kong inalis. Pagkaharap ko sa kaniya, ay puwersahan ko itong tinulak dahilan upang mahulog ito sa kama. Napataing siya sa akin dahil sa pagbagsak nito. Namimilog ang aking mata habang nakaupo na ako ngayon sa kama. Bakit nakayakap ko sa akin? Iyon agad ang tanong ko matapos siyang maupo sa sahig. Hawak nito ang likuran niya dahil iyon ang una bumagsak kanina sa lapag. Why did you push him po, Mami? Kawawa naman po si Daddy. Nilingon ko ang aking anak nang magsalita ito. Nakagising na pala siya at hindi ko man lang iyon namalayan. I didn't push him, baby. Nahulog ang daddy mo. No po, Mami. I saw you. Tinulak niyo po si Daddy. I told him po to hug you. Don't get mad na po. I'm sorry.
No anak. Niyakap ko agad ang aking anak. Hindi galit si mommy, nagulat lang siya dahil akala ni mommy ghost yung nasa likuran niya kanina. What the heck? Nilingon ko si Samuel na may nanlilisik na tingin. Tila doon ko pinaparating na huwag siyang magmumura sa naririnig ng aking anak. Oh, I'm sorry. He stood up again before clean his pants. May walang nangyari matapos siyang maupo sa likuran ko. You're sleeping po kasi kanina when daddy arrived. Hindi na po kita ginising. Tumango ako sa sinabi ng aking anak. Sa kanya na ako tuluyang tumingin at hindi na pinansin si Samuel kahit na nakaupo ito sa aking likuran. Maybe your mom is tired. Like I said earlier, look, she thought that I'm a ghost. Ang gwapo ng ghost, hindi ba? Tumawa ang anak ko dahil sa sinabi niyang iyon, samantalang ako ay tinamaan ko lang siya ng tingin. Dahilan upang mabura ang ngisi niya. What are you doing here? Iyon ang siyang tanong ko kahit na alam kong nasisiyahan ang aking anak. Ngunit dahil wala ako sa mood ngayon, umiinit ang ulo ko sa kanya ng walang dahilan. I miss my baby and I want to see my princess. Hindi pa ba siya lalabas? Pumaling ako sa wall clock na nasa kwarto. Alas 10:30 na kaya't natitiyak kong pauwi na sila ngayon. Paniguradong magkikita na sila dahil narito na nga ang Samuel na ito. Pero paano siya nakapasok? Kilala ba siya ng bodyguard? Anong ginawa mo sa bodyguard namin? Tinakot mo ba siya kaya nakanapasok? Pinagtaasan niya ako ng kilay dahil sa tanong ko. Of course not, wife. Why do I need to do that? Nagpakilala ako and I call Stuart. Malaya ako nakapasok dito na walang ginagawang dahas. Hirap ako dahil sa pagtawag niyang iyon sa akin. Muli ay tumingin ako sa aking anak bago ngumiti. Mommy will get up na, okay? I need to prefer lunch na eh. Pauwi na ang kapatid mo. Tuluyan na akong umupo sa kinaroroonan ko. Halos ipagtulakan ko din si Samuel upang makababa lamang ako ng kama. Nakapaghanda na ako ng pagkain. Nasa kusina na yon, the rice is warming. Muli ay nilingon ko si Samuel dahil sa sinabi niya. Nagluto ka? Nakapagtataka iyon kung totoong nagluto siya. Ang pagkakakilala ko kay Samuel ay hindi ito marunong humawak ng sandok at kaldero. Dahil ang alam lamang niya ay hawakan ng baril at patalim. Yes, I told you. I am your slave from now on. Pagsisilbihan ko kayo ng aking anak. Pinag-aralan ko talaga ang pagluluto dahil inaasahan kong mangyayari ito. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa sinabi niya. Hindi ko pa halos maitatak iyon sa isip ko dahil hindi ka panipaniwala. Nagluto talaga siya? Para akong nilalamig. Parang ayokong maniwala hanggat hindi iyon nakikita ng dalawang mata ko. Daddy ko kak fried chicken, mommy. Sabi ko kasi favorite ko yun eh. Gumiti ako sa aking anak. Nagagutom ka na ba? Gusto mo bang kumuha ako? I'm done na po. Kumain na po ako kanina. Uminom na rin po ako ng vitamins. Talaga? Sino ang... Ako? Hindi na pinatapos ni Samuel ang sasabihin ko. Tumayo na ito bago lumapit sa akin. Buong akala ko ay lalagpasan lamang niya ako. Ngunit huminto siya mismo sa harapan ko. Kumain ka na doon. Magilamos ka. Your face is messed up. But still gorgeous. Sa loob ng ilang araw nilang pagsasama, naging masaya naman ang kambal dahil sa wakas ay naramdaman nilang kapiling ang tunay nilang ama. Kung gaano kalaki ang nararamdamang kagalakan ng mga bata, mas higit na lamang ang nararamdamang kasiyahan ni Samuel ngayon sa puso niya. Nang araw na dumalaw si Samuel sa bahay ni Daphne, doon na din niya tuluyang naipakilala ang sarili sa anak niyang babae na si Marga. Alam ni Daphne na wala siyang magagawa matapos nilang makilala ang tunay nilang ama. Kung nais mang manatili ni Samuel doon, hindi ito makapagrereklamo dahil sa oras na gawin niya yon, paniguradong ang mga bata lang ang magtatanong sa kanya. When did you learn to write your own name? Samuel asked her daughter while they sitting on living room. Nasa gitna si Samuel habang ang dalawang kambal ay nasa gilid niya. Ngayong araw na ito ay pang isang linggo na ni Samuel na narito siya sa bahay. Hindi naman na siya natutulog dito dahil nirerespeto pa rin naman niya ang desisyon ni Daphne. Ngunit nais niyang mangyari yon. Ayaw na nga niyang umuwi at kung pwede, ay doon na lang siya manirahan kasama nila. Last year po, Daddy. Mommy teach us po. Even without tracing, we can write any letter po. Samuel nodded before Morgan answered his question. He was really amazed because of them. Nakapagsusulat na nga sila sa edad na 4, they already know how to color properly. Magbilang at sabihin ng kulay at hugis ay alam nila. Hindi niya maiwasang humanga dahil nagawang palakihin ni Daphne ang mga anak niya na matalino at mababait.
Next school year, you're gonna learn how to read. I will teach you and your brother. Kuya Miguel can read na po, Tagalog po. Nalingon ni Samuel ang anak niyang lalaki dahil sa sinabing iyon ni Marga. Do you know how to read already? Yes po, Daddy. Abacada po. Mommy brought me a reading book po when I learned to read abacada. Miguel is an advanced learner. Iyon ang sinabat ni Daphne matapos siyang mailapag ang kanilang merienda. Dahil doon, nawala na sa focus ang pag-aaral ng mga bata dahil natuon na iyon sa pagkain. I see. Tumatango si Samuel matapos siyang panoorin maupo si Daphne sa harapan nila. Araw ngayon ng linggo, walang pasok kaya't naroon lamang sila sa bahay. Marga can draw. Her hobby is painting and she know how to sing. Wow, I didn't know that. Gumisi lang si Daphne bago ilipat ang atensyon sa kambal na ngayon abala na sa pagkain. Medyo komportable naman na siya ngayon sa presensya ni Samuel dahil araw-araw itong dumadalaw. Gabi na nga ito, umuwi. Pag nakakatulog na ang mga bata, hindi kasi nakakaalis si Samuel kung gising ang dalawa. Hindi sila pumapayag na umalis ito, kaya't nagpapanggap lamang si Samuel na doon siya natutulog. Kaya't bago pumatak ang 6:00 ng umaga, ay naroon muli sa bahay si Samuel upang maabutan na siya ng dalawang anak niya. We're leaving today. Iyon ang paunang anas ni Daphne habang tahimik ang mga anak nila. I decided to go home and stay there for a weeks. Hindi mo napapasok ang mga bata. Dahil sa sinabing iyon ni Daphne, umayos sa pagkakaupo si Samuel dahil nakuha na nito ang nais niyang sabihin. Kung yun ang gusto mo, ako na bahala sa teacher nila. Nakapagpaalam na ako sa kanya noong Biyernes. Sinasabi ko lang ito sa iyo dahil sigurado kang nais ka nilang makasamang tumungo doon. Mabilis na tumango si Samuel sa sinabi niyang iyon. Hindi man lang ito nag-isip o nag-alinlangan sa gagawin niya. Basta't pumayag na lamang ito kung ano ang siyang sinabi ni Daphne. Kung nasaan ang mga anak ko at ikaw, doon din ako. Hindi na ako lalayo sa inyo. Susulitin ko na ito. Nakapamuntong hininga si Daphne bago mag-iwas ng tingin. Sa tuwing nagsasalita ng ganito si Samuel, ay hindi niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman. Para bang may kung anong humuhukay sa tiyan nito, hindi niya iyon pinapansin kundi ay hinahayaan lamang niyang maramdaman iyon. Nakahanda na ba ang mga gamit ninyo? Ang mga bata, may mga damit na ba? Tumango si Daphne sa tanong na iyon ni Samuel. Hinihintay ko lamang sa Stuart. Gusto niyang sumama. Si Rico ay may iwan na dito dahil busy na siya sa hearing. Dahil narinig na naman ni Samuel ang pangalan ni Rico, bigla na lamang naging mapait ang itsura nito. Kumunot na ang noon niya bago marahas na huminga. Much better if he stays here. Bakit pa siya sasama kung abogado mo lang siya noon? Sinama siya ng tingin ni Daphne dahil sa sinabi niyang iyon. Baka nakakalimutan mo, si Rico ang tumayong ama sa mga kambal noong wala ka. Malaki ang utang na loob ko kay Rico at kung naisin man niyang sumama, wala ka nang magagawa doon. Tsaka, did you like him? Nangunot ang noon ni Daphne bago matawa sa tanong niyang iyon. Anong klaseng tanong yan, Samuel? Wala na akong oras para magkagusto sa isang lalaki. Ang pinagtutuunan ko lamang ng pansin ay ang mga anak ko. Kung paano ko mapupunuan ang pagiging ama't ina ko sa kanila, kaya't huwag mong tinatanong sa akin yan. I'm just asking, what's the matter? Pero maganda ang sagot mong yan. Huwag mo nang taasan ang boses mo dahil baka isipin nila ay nag-aaway tayo. Hindi na nagbigay imik pa si Daphne. Umismid na lang siya bago magpaalam sa mga anak na aayusin lang niya ang mga gamit na dadalhin nila. Nakahanda naman na ang mga dadalhin nila. Mananatili sila doon ng 2 linggo dahil hindi nga sila maaaring magtagal sa kadahilan ng nag-aaral pa ang kambal. Ngunit magbibigay naman ng oras si Daphne upang mamasyal doon. Kukumbinsihin rin niya ang kanyang lolo't lola kung nais nilang sumama sa kanya patungong Manila. Hindi po ba talaga kayo uuwi, Yaya? Pwede naman kayong mag-leave. Baka gusto niyo makasama ang mga anak ninyo. Umiling ang yaya ng kambal sa sinabing iyon ni Daphne. Nais niya kasing sumama kahit na binibigyan muna siya ng day off ni Daphne. Ngunit umayaw siya dahil nasabi nitong wala naman na siyang gagawin sa bahay. Pwede naman po kayong maglaan ng oras para sa mga anak ninyo. Halos 4 na taon na kayong naninilbihan dito. Baka namimiss na nila kayo. Ayos lang po, ma'am. May asawa na po ang 2 kong anak. Yung isa ay nag-aaral at kumuha lang ng boarding house. Wala din ako makakasama sa bahay kaya't sasama na lang ako sa inyo. Napabuntong hininga si Daphne. Nakahilera na ang mga bag sa silid nilang iyon. Ang mga dadalhin nila.
Dahil may kabigatan iyon, naisipan munang bumaba ni Daphne upang tawagin ang gwardya. Ngunit natanawan na nito si Stuart sa baba. Lalapitan sana niya ito ngunit nakita niya magkausap ang dalawang magkapatid. Sa huli, hindi na siya lumapit dahil hinayaan na niya mag-usap ang dalawa. Nakakapanibago talaga yun sa kanya. Kung noon ay hindi makapag-usap ang dalawa, kung hindi nagsisigawan at nagsasakitan, pero ngayon, napakatahimik nila. Para bang may dumaang anghel sa kanila dahil payapa silang nag-uusap ng hindi man lang tumataas ang boses. Ang guard na ang nagbaba ng gamit upang maisakay na iyon sa sasakyang gagamitin nila. Dahil kasama si Stuart patungo doon, dalawang kotse ang gagamitin nila, dahilan upang magtanong si Daphne kung sino ang sasakay sa kotse ni Stuart. I want on my daddy's car po, Mami. Iyon ang sagot ni Marga na siyang sinagundahan naman ni Miguel. Me too, Mom. This is the first time we take a ride. If you want po, samahan niyo na lang si Daddy Stuart sa isang car. Dahil alam naman ni Daphne na wala siyang magagawa, bumuntong hininga na lamang siya bago ito tumango. Fine, I will go to your Daddy Stuart's car. Huwag kayong malikot sa car ni Daddy, okay? Don't disturb him while driving. Behave lang. Tapos sila tumango sa habiling iyon ng kanilang ina. Alam naman ni Daphne na susundin nito ng mga bata. Masunurin sila at hindi matitigas ang kanilang ulo. Kung ano ang sinabi ni Daphne, tatandaan nila iyon at hindi susuwayin. Kalahating oras pa bago sila tuluyang maganda sa pag-alis. Gaya nga ng napag-usapan nila, si Daphne ay sumakay sa kotse ni Stuart. Nais namang samahan ng mga anak ngunit nahihiya ito kay Stuart dahil siya lang mag-isa sa sasakyan nito. Samantalang sa kotse ni Samuel ay kasama doon ang anak nilang kambal. Kasama din nila doon ang kanilang yaya upang bantayan ang mga bata. Dahil medyo may kalayuan ang kanilang pupuntahan at medyo traffic, nagbaon sila ng pagkain upang hindi magutom. Halos kalahating araw bago sila tuluyang makarating sa lugar kung saan lumaki si Daphne. May pinagbago na sa kapaligiran kung saan nila pinarada ang kanilang sasakyan. Ang ilang bahay na gawa sa kahoy noon ay medyo gumanda naman na sa ngayon. Nililibot ni Daphne ang kanyang paningin sa kabuuan ng kapaligiran dahil unti-unti nang pumasok lahat ng ala-ala sa kanya noong naninirahan siya doon. Kahit sa sobrang tagal na ng panahon ay hindi pa rin nakakalimutan ni Daphne kung gaano naging masaya ang pamumuhay niya rito. Ngunit dahil nga kapos sa pera, nagawa niyang makipagsapalaran sa ibang bansa upang makabayad ng utang noon. Nagawa namang mabayaran lahat ni Daphne ang nakuhang pera bago siya bigla ang mawalan ng trabaho. At iyon nga, araw na bumalik siya ng Pilipinas at napadpad sa mansyon ng mga De Silva. Where is your house po here, Mommy? Hindi na malaya ni Daphne na nakatayo na si Samuel sa gilid niya. Buhat-buhat niya si Marga habang si Miguel naman ay nasa ibaba lamang habang nagmamasid din. Doon, baby, are you ready to see your lola and lolo? Tumango ang bata ng mga malalaking ngiti. Yes po, I'm excited na nga po to meet them. Lalo na po ang tito ko. Pinisil ni Daphne ang pisngi ng anak bago ngumiti. Hinawakan rin ito ang kamay ni Miguel bago sila tuluyang igaya sa kanyang tirahan noon. Halos magkakalayo na ngayon ang bahay dito. Bawat espasyo ay may bakod ng gawa sa kahoy. Medyo naging maayos na rin ang pagkakagawa ng bahay nila Daphne noon kaysa sa naunang tirahan na naiwan niya. Maaliwalas ang kanilang harapan at pinaliligiran iyon ng bakod na may taas hanggang tuhod ni Samuel. Malinis ang lupa habang may mga tanim na gulay sa paligid. Doon sa tabi ng pinto ay may lalaki nakaupo doon habang nagbabasa. May matandang babae din na nagsasampay sa harapan na nasisiguro nilang ito ay ang lola ni Daphne. Magandang tanghali po. Si Stuart ang unang pumasok habang sila Samuel at Daphne ay nananatili sa labas. Para bang hindi malaman ni Daphne kung paano haharapin ang lola niya. Natatakot ito na baka mabigla siya o kaya naman ay hindi na siya kilala ng matanda. Iba't ibang senaryo na ang tumatakbo sa isip ni Daphne habang kausap ni Stuart ang matanda. Doon na rin tumayo ang lalaking binatilyo na siyang kapatid naman ni Daphne. Hindi ito lumapit kay Stuart dahil mula sa kinatatayuan nito ay tanaw niya ang kanyang ate na may hawak na bata. Dahil sa nasaksihan, bahagyang umawang ang bibig nito at unti-unti nang namumula ang kanyang mata. Ate? Iyon ang unang naibigkas ng binata bago tuluyang kumilos upang lapitan si Daphne. Malalaki ang bawat hakbang niya upang mapabilis ang paglapit nito sa kanyang ate na matagal niyang hindi nasilayan. Kinumpirma muna ng binata na ito nga ang ate niya bago nito tuluyang yakapin si Daphne. Bumalik ka na ate?
Ngumiti si Daphne bago tumugon sa yakap ng kapatid. Hindi niya napigilang maluha dahil sa tagal ng pangungulila nito sa kanyang pamilya. Hindi siya halos makapaniwala na mangyayari ito, na nakauwi siya ngayon sa dami ng pagsubok na napagdaanan niya. Apo? Sumunod na nagsalita ang lola nitong si Laila. Halos hindi rin siya makapaniwala habang palapit na ito ngayon sa kinatatayuan ng dalawang magkapatid. Dahil sa paglapit ng matanda, tuluyan nang humiwalay sa yakap ang kapatid nito upang ipakita ang ate niya sa kanyang lola. Umuwi na si ate La! Bumalik na siya! Diyos ko! Nagmadali ring lumapit ang matanda upang mahagkan din ang kanyang apo. Niyakap niya ito habang umiiyak dahil simula noong umalis sa puder nila, wala na silang natanggap na balita tungkol sa kanilang apo. Halos ilang taon rin iyon, kaya't kapwa sila nangungulila sa isa't isa. Apo ko! Umuwi ka na nga! Bakit ngayon ka lang? Gumiti si Daphne habang patuloy na lumuluha. Pasensya na po, La. Marami lang po kasing nangyari. Mahabang kwento po. Tumango ang matanda. Gaya ni Daphne, umiiyak din ito dahil sa tuwa. Akala ko, hindi na tayo magkikita. Iniisip ko na baka pumanaw na kami ay hindi man lang namin ikaw masisilayan. Patawad po. Pagpasensyahan niyo na po ako kung ngayon na lang ulit ako nakauwi. Pero pangako po, hindi na po ako mawawala. Ngumiti ang matanda bago nito muling yakapin ng apo. Halos magtagal ang yakapan nila bago mapansin ng matanda ang mga kasama nito. May mga kasama ka palang bata. Anak mo ba sila? Walang pag-aalinlangan na tumango si Daphne bago hawakan muli si Miguel. Anak ko po sila, kambal po, si Miguel at Marga. Inaasahan na ni Daphne na mapapangiti nito ang lola niya. Nagmano ang dalawang bata sa matanda bago nila ito batiin. Nice to meet you po, Lola. Hindi nawala ang pagkakangiti ng matanda dahil sa kanilang pagbati. Ang mga apo ko, siguradong matutuwa ang lolo ninyo sa oras na makita niya kayo. Nasaan po si Lolo? Pumalaot ang lola ninyo kaninang umaga, bukas pa ito uuwi. Muli ay ngumiti ang lola nila bago ito bumaling kay Daphne. Halina, tumuli na tayo sa loob, siguradong pagod kayo sa biyahe. Hinawakan ng matanda ang dalawang apo nito upang igaya na sa loob. Nakasunod sila Samuel at Daphne kasama ng kapatid niya. Sa pagpasok nila, hindi doon nagtatapos ang kanilang pag-uusap. Marami silang napag-usapan tungkol sa nangyari. Ngunit iilan lamang ang sinabi ni Daphne dahil ang masasamang nangyari sa kanyang nakaraan ay hindi na nito ibinahagi. Hindi na rin niya binanggit ang pagpunta ni Dahlia noon dito. Hindi na niya sinabi na ang babaeng nakilala nila noon ay hindi siya. Hindi na niya nais mag-isip pa ang matanda dahil ang importante ngayon, kay Daphne ay nakauwi at nakita na niyang muli ang kanyang lola at kapatid. Siya ba ang asawa mo? Nasa maliit na sala sila kung saan may nakahapag ng pagkain. Mga dala iyon nila Daphne para sa pasalubong niya sa kanyang pamilya. Hindi agad nakasagot si Daphne kaya't si Samuel na ang tumango habang nakakandong sa kanyang anak niyang si Miguel. Yes po. I'm sorry if I didn't introduce myself first. Pasensya na rin po at ngayon lang kami nakauwi dito. Natatandaan ko po kayo, kuya. Iyon ang siyang isiningit ng kapatid ni Daphne dahil totoo nga na natatandaan niya ito dahil nagkita na sila. Iyon ay ang mga panahon na sinundo niya si Dahlia upang dalhin sa mansyon. Sinundo niyo po si ate noon dito. Hindi nakapagbigay imik ang dalawa. Naalala din iyon ni Samuel, kaya't halos wala siyang masabi dahil alam niya noon na naging marahas ang kanyang pananalita. Pero natutuwa na ako narito na kayo ngayon. Masaya akong malaman na nasa maayos na sitwasyon pala ang aking apo. Hindi na ako mag-iisip mag-alala pa kung nasaan siya. Masaya ako na nakatagpo ka ng mapapangasawa mo, apo. Pilit lamang ang naging ngiti ni Daphne dahil hindi nito nabanggitan tungkol sa dalawa ni Samuel. Sa ngayon, wala na siyang plano pang ipaalam ang mga negatibong nangyayari sa kanilang dalawa ni Samuel. Nang araw na yon, iyon na siguro ang pinakamasayang nangyari para sa mag-iina. Muling nakasama ni Daphne ang kanyang pamilya at tuluyan ng nakilala ng kambalang kanilang lola. Kinabukasan ring iyon ay dumating ang lolo ni Daphne. Mababakas ang gulat sa kanyang mukha nang sa wakas ay magkita sila. Kung paano ang naging reaksyon ng kanyang lola, ay ganoon rin ang nangyari sa kanyang lolo. Muli ay naiyak si Daphne sa tagpong iyon. Matanda na ang kanyang lolo ngunit heto at kumakayod pa siya para sa kanilang pamilya. Diyos mio, apo! Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-alala kami sa iyo ng lola mo. Buong akala namin na hindi ka nababalik. Ngumiti si Daphne.
Hindi po mangyayari yun, Lo. Hindi ko naman po kayo pwedeng kalimutan. May nangyari lang po kaya't hindi ako nakauwi agad dito. Pasensya na po. Hindi ko na po kayo iiwan ni Lola. Magsasama na po tayong muli. Muli ay nagyakapan ng maglolo. Ipinakilala rin ni Daphne ang mga kasama niya maging ang dalawang kambal. Higit na mas natuwa ang lolo nito dahil sa dalawang bibong bata. Bakas ang kagalakan nila sa kanilang mukha na ngayon lamang muling nasilayan ni Daphne. Kung may hihilingin man siya ngayon, iyon ay ang maging masaya lamang sila araw-araw. Iyong tipong wala nang mangyayaring gulo, wala nang darating na problema, at palagi na lamang silang masaya. Sa kabila ng hiling niyang yon, sumagi sa isip nito si Samuel. Wala pa rin sa isip nito ang maging maayos sila. Siguro ay magsasama lamang sila para sa bata. Pero sa ngayon, hindi muna iyon iisipin ni Daphne dahil maglalaan muna siya ng panahon sa kanyang pamilya kasama ang mga anak niya. May sarili po akong bahay hindi po iyan sa asawa ko. Kaya't bakit kayo mahihiya? Iyon ang siyang naging usapan nila Daphne habang naghahanda ng merienda ang kanyang lola. Kinukumbinsi kasi ni Daphne na sumama na sila sa kanya pauwi ng Manila. Nasabi nito na may kumpanya na siya at hindi na nila kailangan pang magtinda sa palengke upang kumita. Hindi na rin kailangan pumalaot ng lolo niya upang makahuli lamang ng isda. Mapagtatapos na rin ito ang kapatid at maipapasok na pa ito sa magandang universidad. Pag-iisipan ko pa, apo. Hindi pa namin iyan na pag-uusapan ng lolo mo pero natutuwa ako na nais mo kaming isama. Ngumiti si Daphne sa sinabi niyang iyon. Mag-iisang linggo na silang narito ngunit ayos naman na sa mga bata dahil nag-e-enjoy sila. Hindi na rin nagtagal si Stuart doon dahil umuwi rin ito sa kadahilanang may problema sa kumpanya nila. Kung ayaw niyo naman po, hindi ko kayo mapipilit. Ngunit mas ikatutuwa ko kung sasama kayo. Kaya ko na po kayong alagaan. Huwag na po kayong magtrabaho ni Lolo. Bumuntong hininga ang matanda. Kilala ko naman ang lolo mo. Alam mo naman na ayaw niya nakasandal at umaasa, pero hintayin natin ang sagot niya. Nais ko rin naman na makasama kayo ng mga apo ko. Alam kong matanda na kami at hindi na namin kaya pang patapusin ng kolehiyo yung kapatid mo. Kaya't ikaw lang din ang siyang maaasahan namin. Tumango si Daphne. Opo, ako po. Kaya't kailangan nyo ng huminto. Sa ngayon, oras na para magpahinga kayo sa pagtatrabaho. Hayaan nyo po na suklian ko ang mga naging pagpapagod niyo noon sa amin. Ako naman po. Dahil sa sinabing iyon ni Daphne, tumango na ang kanyang lola. Ngunit alam nito na kailangan muna nilang kausapin ang kanyang lolo, kaya't inilabas na nito ang ilan pang nalutong kakanin. Nagtungo siya sa likurang bahay kung saan may bakanteng lote. Walang bahay na nakatirik doon, kundi ay mga kahoy lamang na nakahilera na siyang sisibakin ng kanyang lolo. Nakaupo naman na ang dalawang kambal sa isang upuan na gawa sa kawayan. May mga libro silang binabasa kaya't hindi ito naiinip. Ngunit sinalubong na siya ni Samuel upang tulungan siya sa kanyang mga dala. Kaya ko. Hindi pa man nakukuha ni Samuel ang dala nito, umiwas na si Daphne dahilan upang matawa siya. Nagsusungit pa rin ito kahit na nasa probinsya sila. Ngunit baliwala lang iyon kay Samuel kundi sumunod lang ito sa likuran niya. Kung nais mong tumulong, puntahan mo doon si Lolo, magsibak ka ng kahoy. Napakurap si Samuel matapos umupo ni Daphne sa tabi ng mga anak. Tinawag rin nito ang kanyang lolo dahilan upang lumapit ito sa kanila. Si Samuel na po ang bahala doon, Lo. Magpahinga muna kayo at kumain. Binalingan nila ng tingin si Samuel na may napipilitang ngiti. Kulang na lang ay mangiwi siya sa kadahilan ng unang beses niyang masusubukan iyon kung gagawin niya. Of course, I can manage. Maging ang pagtawa at kilos niya ay hindi na niya halos malaman. Napapakamot ito sa kanyang batok na talikuran na nito ang maglolo. Daphne's point of view. Tahimik ang dalawang anak ko habang may kinakain sila na inihanda ni Lola. Hindi ko alam na magugustuhan nila iyon kahit na isang beses pa lamang nila iyong natikman. Samantalang ako ay halos maubos ko na ang akin dahil na-miss ko ang kumain ng mga kakaning niluluto ni Lola para sa akin noon. Nakaupo pa rin kami sa maliit na silong dito sa likuran. Katabi ko pa rin ang aking mga anak habang kasama ang kanilang yaya. Si Lolo ay kinakausap ang anak kong si Marga. Si Lola naman ay nasa tabi ko habang kumakain rin. Tinatanong namin si Samuel mula doon sa dulo dahil mag-uumpisa na siyang magsibak ng kahoy. Dalawang suman lamang ang nakain nito, kaya iniisip ko na baka hindi niya iyon nagustuhan. Laging gulay din ang ulam namin dito na alam kong hindi niya nagugustuhan. Sanay kasi siya sa karne. Ngunit ang mga anak ko ay hindi ko sinanay sa mga ganoong pagkain. Kung ano ang nakahapag sa lamesa, iyon din ang kakainin nila. Hindi na sila maghahanap ng iba. Kung magre-request man sila ng pagkain, ay merienda iyon na siyang paborito nila. Marunong ba siyang sa pagsisibak ng kahoy ang asawa mo? Hindi naman na kailangan tulungan niya ako.
Ngumiti ako kay Lolo bago tumango. Kaya na po niya yan. Magpahinga na lang kaya kayo dito. Huwag niyo na siyang alalahanin. Nag-aalinlangang tumango si Lolo bago lingunin si Samuel. Hinihilera nito ang mga kahoy sa gilid upang ipunin doon ang mga sisibakin niya. Inuusog niya rin ang kahoy na upuan bago nito hagilapin ang palakol na siyang ginagamit ni Lolo. Buong akala ko ay magkakaroon nito ng reklamo. Iniisip ko rin na mahihirapan siya ngunit nagkamali ako. Sa isang hampas nito sa kanyang hawak, naging dalawang parte ang kahoy na nasa harapan niya. Ang isang pirasong kahoy ay naging apat na parte sa ginawa niyang pagsisibak. Natulala ako habang pinapanood siya. Mainit sa pwesto nito, ngunit hindi ito kakikitaan ng anumang kairitasyon. Tila ba ang ginagawa nito ay pabor sa kanya. Bukal sa loob nito at mukhang nag-e-enjoy pa siya. Magaling nga naman ang asawa mo. Kahit mayaman siya ay nagawa niya magsibak ng kahoy. Hindi ako nagbigay imik sa sinabing iyon ni Lolo. Sumusunod lang ang mata ko sa bawat galaw ni Samuel maging sa braso nito. Bawat paghampas nito ay siyang pag-flex naman ng braso niya. Hindi ko itatanggi na maganda ang pangangatawan ni Samuel. Kaya hanggat nagtataka ako kung bakit wala man lang siyang naging babae. Gwapo siya. Ang panlabas niyang anyo ay sasambahin lahat ng kababaihan. Maski anong suot nito ay babagay sa kanya. Sa kinis ng kutis nito ay mahihiya ka pang lapitan siya. Pero heto siya. At pinsanan lang sinunod ang utos ko. Sino ba ang mag-aakala na ang isang De Silva ay hahawak ng palakol upang magsibak? Kung nakikita lamang siya ng mga business partner nito, ay tiyak na hahangaan pa siya ng mga ito. Halos kalahating oras nagsibak ng kahoy si Samuel habang nasa silong kami. Balak na sana niyang tapusin iyon ngunit kinausap ako ni Lola na pagpahingahin ko muna daw kuno ang asawa ko. Dalhan mo nga ng tubig ang asawa mo. Masyadong mainit. Pasalungin mo na. Wala akong nagawa kundi ang tumayo. Naririnig pa man din siya ng mga anak ko kaya't kumuha na ako ng tubig upang dalhin iyon kay Samuel. Mainit na nga ang sinag ng araw at halos pinagpapawisan na ang kanyang muka. Mababasa na rin ang suot nitong damit kaya't medyo nakabag ako nang tumingala siya sa akin. Uminom ka daw, sabi ni Lola. Nag-iwas ako ng tingin dahil sa pagtitig nito sa akin. Hindi ako makatingin sa kanya lalo na nang tumayo ito upang kunin ang basong nilahad ko. Thank you. Tinangka niyang maupo muli nang maibalik nito ang baso sa akin. Natigilan ako dahil balak niya talagang ituloy ito. Stay away here. Baka matalsikan ka at masugatan. Tama na yan. Sumilong ka na. Tatapusin ko na to. Konti na lang. Maya mo na lang ituloy. Masyado nang mainit. Baka... Natigilan ako nang muli ay bumaling siya sa akin. Hindi ako halos makakuha ng sasabihin dahil saksi ako kung gaano kalakas ang dating niya ngayon habang ang pawis nito ay tumutulo sa gilid ng kanyang mukha. Are you concerned with me? I just want you to stop, Samuel. Kung ayaw mo, edi wag. Natawa siya sa sinabi ko. Fine. Maging nang tumayo siya, ay hindi nabubura ang kanyang ngisi. Hindi naman na din siya nakatingin sa akin kaya't malaya akong napagmamasdan ang mukha niya. Itinabi nito ang mga kahoy na nasibak niya kasama ng palakol na ginamit nito. Matapos iyon, ay agaran niyang itinaas ang kanyang damit upang hubarin iyon malapit sa kinatatayuan ko. Halos hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Hindi naman mahilig maghubad si Samuel kaya tatigilan ako lalo na nang humarap siya sa akin. Lalo kong napatunayan ngayon kung gaano nga siya kakisig. Kung noon ay maganda na ang katawan niya, mas hinigitan pa iyon ang katawan nito ngayon. Masasabi ko na nga na maskulado at makalaglag pa nga ang ganda ng katawan nito. Hindi ako makakurap o makakilos na makitang lumapit siya sa akin. Hindi naman siya sa akin nakatingin habang pinupunasan nito ang leg niya gamit ang nahubad niyang t-shirt. Let's go. Masyadong mainit dito para matulala ka dyan. Dahil sa sinabi niyang iyon, doon ko na nagawang kumurap. Kung pwede lang sanang batukan siya upang maibsan ang kahihiyan ko ay ginawa ko na. Ngunit nag-iwas na lamang ako ng tingin bago siya talikuran. Dinig ko pa ang mahina niyang halakhak na siyang nagpapalamig sa tenga ko. Kinagat ko ang labi upang dumiretso sa pwesto nila Lola. Nagtungo ako sa mesa upang doon ay puling magsali ng tubig. Ngunit bago ko iyon inumin, ay may kumuha na ng baso sa kamay ko. Nang tingnan ko iyon ay si Samuel pala na nasa likuran ko. Ininom nito ang tubig na kinuha ko habang nasa likuran ko siya. Halos maduling ako habang pinapanood ang pagbaba ng Adam's apple nito dahil sa ginawa niyang pag-inom. Ako na lang din ang siyang nag-iwas ng tingin bago ikalma ang aking sarili. Thank you.
Samuel whispered on my ears. Niyapos pa nito ang bewang ko bago ilapag ang baso sa harapan ko. I felt his strong word when he leaned on my back. Bago siya umalis at magpaalam kay Lola, ay muli niya akong binulungan. Maliligo lang ako. Dahil hindi ako makaangal sa ginagawa nito dahil nasa harapan ko ang mga bata at si Lola, hinayaan ko na lamang ang sarili na nakatayo doon bago ito tuluyang umalis. Huminga ako na malalim bago pumikit ng mariin. Daddy is so sweet po, Mami. Pilit ng ngiti lamang ang ginawad ko kay Marga dahil alam kong kitang-kita nila ang ginawa ni Samuel. Umiti lang din sa lola sa akin bago ko planuhing maupo. Hindi na rin ako uminom ng tubig dahil sa ginawang iyon ni Samuel. Pakiramdam ko ay naiisahan niya ako dahil alam niyang hindi ko siya sisinghalan sa harapan ni Lola. Sa tingin ko ay magluluto ako ng ibang putahe ngayon. Palagay ko kasi ay hindi gaano nagugustuhan ng asawa mong gulay. Nilingon ko si Lola dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi ko alam na napapansin pala iyon ni Lola. Buong akala ko ay ako lamang ang nakakapuna dahil hindi naman niya iyon binabanggit. Hindi naman po. Gusto niya yun. Wala ako nakikitang bakas na nagugustuhan ng asawa mong pagkain dito. Bakit hindi mo siya ipinaghahanda ng paborito niya? Ilang araw na itong mahinang kumain. Baka bigla nilang mangayayat ang asawa mo. Hindi ako sumagot sa sinabing iyon ni Lola. Paborito kasi ni Samuel ay ang karneng baboy. Kahit anong luto iyon ay kakainin niya basta't karne iyon. Sa manok naman ay sinabawan na sampalok at kaldereta. At ang pagkakaalam ko, maski anong gulay ay hindi nahahain sa hapag nito. Masyado na yata siyang nahihirapan ngayon sa halos isang linggong gulay at isda ang pagkain. Pagod pa naman ang asawa mo ngayon, apo. Ano ba ang paborito niya at ako na magluluto? Umiling ako sa sinabing iyon ni Lola. Ako na pula. Tutungo ako ng bayan ngayon upang mamili. Magpahinga na lang po kayo. Ayaw mo bang ako na lang magluto? Ngumiti ako bago umiling muli. Hindi na po, ako na lang. Bumuntong hininga si Lola bago tumango. Dahil narinig ng mga bata na aalis ako, mabilis silang lumapit sa akin upang sumama sa pupuntahan ko. Hindi naman na ako makakaayaw pa dahil baka mainip lang sila kung aalis ako. Bibilhan ko na rin sila na makakain at laruan upang may paglilibangan sila sa loob pa ng isang linggo. Magpalit muna kayo ng damit. Let's go! Tumayo ako bago ko sila igaya papasok sa loob. Hindi naman na gaano kalakihan ang bahay namin dito. May dalawa itong kwarto at medyo maaliwalas na sala. Ang banyo ay naroon sa gilid at bukod tanging poso lamang ang gamit namin. Wala kaming gripo dito dahil halos na tahanan sa lugar nito ay posong tubig lang ang iniinom. Malinis iyon at hindi ka naman magkakasakit kung iinumin mo. Ngunit dahil bata pa ang mga anak ko, may mga mineral water akong binili noong isang araw. Daddy, we're going on a market po. Sama kayo. Naka-shorts na ngayon si Samuel na umaabot hanggang sa tuhod niya. Dahil hindi siya nakapagdala ng damit, bumili lamang ito sa malapit na pamilihan kaya't halos lahat ng sinusuot nito ay mumurahin lang. Maging ang t-shirt nito na 100 piso lang ay bumagay naman sa kanya. Kulang pa nga ang mga iyon at balak nitong bumili pa ngunit ang nais nito ay samahan ko siya. Hindi ako pumayag kahapon kaya't no choice siya kung hindi magtiyaga sa mga damit na yon. Yes! Sinabi na sa akin ni Mami kaya sasama ako. Nakaligo na nga ako. I'm ready. Palihim ko siyang dinaasan ng kilay dahil sa sinabi niyang iyon. Nagsisinungaling ba siya sa mga anak ko? Aba't ibang klase din ah. Let's go na po, Mami! Wala na akong nagawa na magyaya na ang anak kong si Marga. Hindi na rin ako nakapalag na sasama si Samuel sa pupuntahan namin. Kung hindi lamang ako naaawa sa kanya, dahil sa pagkain nito ng gulay, bibili talaga ako ng pinakbet ngayon at ampalaya mamayang gabi. Ngunit dahil hindi naman ako ganoong kasama, syempre, hindi ko gagawin. May puso naman ako kahit papaano. Bye po, Lola. See you po later. Nakasakay na kami ng kotse habang kumakaway ang mga anak kong babae. Nais ko sanang isama si Lola patungong bayan, ngunit nasabi nitong magluluto siya ng kanin at hihintayin ang pag-uwi ng kapatid ko mula sa paaralan. Samantalang si Lolo ay umalis kanina upang kunin ang ilang natitirang tinda sa pwesto nila sa palengke. Nasabi ko kay Lolo na ibenta na lamang niya ang pwesto upang pagkakitaan, ngunit hindi iyon nagbigay sagot. Dahil doon ay alam ko nang hindi siya sang-ayon kaya't hinayaan ko na lamang. What are you going to buy po, Mami? Yung pong favorite ni Dada food? Nilingon ko si Marga na nasa likuran ng upuan namin at si Miguel ang nagsasalita. Alam kong narinig niya ang pinag-uusapan namin ni Lola kanina, kaya heto siya at nagtatanong. Hindi tuloy ako makasagot dahil bumaling sa akin si Samuel saglit. Pakiramdam ko'y ngumingiti siya kahit hindi ko ito tingnan. Bibili lang ng food si Mami for our lunch. Pati foods ninyo ay bibili ako. Akala ko po, bibilhan niya ng favorite food si Daddy dahil ayaw niya sa vegetables. Sinabi po yun ni Lola kanina. Why aren't you eating gulay po, Daddy? Kinagat ko ang labi sa tanong na iyon ni
Marga. Pinipigilan ko ng matawa dahil dinaig niya pa ang kanyang mga anak na may hilig sa gulay. Kumakain naman ng gulay si Daddy, baby girl. But you're not eating too much po. You separated the soup and patola last night. Mahinang tawa na ang napakawalan ko dahil sa isiningit ni Miguel. Nakita pala niya yun kagabi. Buong akala ko ay ako lang ang nakapansin dahil abala sila sa pagkain. Yes, but just accept it, Samuel. You're not really used to eat vegetables. Paborito mo kasi ang karne kaya't ayaw mo sa ganoong pagkain. Ngumiti si Samuel bago tumango. Yeah, maybe. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang gusto ko ah. Bibilhan mo ba ako? Palihim ko siyang sinamaan ng tingin dahil ako na ngayon ang inaasar niya. Hindi na tuloy ako nakasagot kundi ay bumaling na lamang ako sa bintana. Dahil kotse ang gamit namin patungong pamilihan, mabilis lamang kaming nakarating doon upang bumili muna ng uulamin. Dahil may ref naman na sa bahay na nagmula pa kay Samuel noon, bibili na ako ng pagkain na aabot sa 1 linggo. Di naman na magulo sa pamilihan ng lugar na to. May kalinisan naman kaya't malayang nakapaglalakad ang mga anak ko. 3 kilo nga po dito. Nasa likuran ko sila Samuel habang namimili ako ng karne. Kumuha na rin ako ng ibang frozen foods habang tinitimbang na ang karneng itinuro ko. Teka lang, hindi ba't ikaw ang apo ni Laila? Tumingin ako sa tindera ng karneng pinagbibilhan namin. Kumiti ako dahil tila ba nakilala niya ako. Opo, ako nga po. Nakauwi ka na pala? Grabe, ang tagal mo naman sa abroad. Tumango ako bago siya bumaling sa aking likuran. Nakapag-asawa ka na rin pala doon. Grabe. Naging maganda yata ang buhay mo nang mag-abroad ka ah. Paniguradong hindi na kailangan ni Laila na magtinda dito. Hindi ako nagbigay imik sa sinabi niyang iyon. Kung meron mang nakakaalam kung ano nangyari sa akin sa abroad noon, kung ano ang bawat na pagdaanan ko, bukod tanging sarili ko lamang ang nakakaalam. Maski si Samuel ay walang ideya dahil hindi ko naman na iyon binahagi sa kanya. Maraming salamat po. Iyon na lamang ang sinabi ko matapos kong iabot ang bayad ko. Lumisa na rin kami doon upang magtingin pa ako kung anong mabibili. Ilang minuto yata kaming umikot sa buong pamilihan, kaya't halos napakaraming bitbit na plastic bag ni Samuel. Inilapag niya iyon lahat sa likuran ng kotse, ngunit hindi pa ako natatapos mamili. Magtutungo pa kami ng grocery upang bumili ng pagkain nila at stock sa bahay. Medyo maaga pa naman kaya't dadaan na kami doon. Sasama ka pa ba sa loob? Tumango si Samuel sa tanong ko. Nais ko na lamang sana siyang maiwan dahil baka mainip lang ito kahihintay sa akin. Ngunit lumabas siya matapos nitong tumango. Pinagbuksan niya ng pinto ang aming mga anak bago niya ito buhatin pababa ng kotse. Nauna pa sila sa akin pumasok sa loob na tila excited pa kung anong makikita doon. Kumuha sila ng pushcart habang nakasunod ako sa kanila. Dumiretso kami sa mga biscuits kung saan ay nagkanya-kanya ng kuha si Miguel at Marga habang ako ay kumuha ng ilang tissue kung saan nalalapit lang sa stand ng mga biscuits. Bala ko sanang kunin yung pinakamalaking ngunit nasa mataas na pwesto iyon. Tumingkayad ako ngunit natigilan din ng may kamay ng tumaas upang kunin ang nasa itaas na parte. Naamoy ko agad ang pabango nito habang nakatalikod ako sa kanya. Matapos niyang maabot iyon, inilagay niya iyon sa aming pushcart at muling lumapit kay Miguel na nagtatanong kung maaari pa ba siyang kumuha ng ibang pagkain. Dahil sa nangyaring yon, hindi ko maipaliwanag kung bakit nagkakaganito ang puso ko. Para bang hindi na ito naging normal simula nang makasama ko si Samuel? Imposible bang tumitibok pa rin ang puso ko sa kanya? Mahal ko pa rin ba si Samuel kahit na sobrang tagal na ng paghihiwalay namin? Napapikit ako bago umiling. Inilihis ko iyon sa aking isip at nagpatuloy ng magtingin-tingin ng bibilhin. Dahil sa pamimili naming iyon, medyo tumagal kami na mahigit 1 oras. Sobrang dami na pinamili namin at naroon lahat iyon sa compartment ng sasakyan ni Samuel. Habang nasa biyahe kami, tahimik na kumakain ang aming anak sa likuran. Medyo pagod sila kaya tahimik sila at hindi nagtatanong. Ngunit si Samuel ay panay lang ang paglingon sa akin na hindi ko malaman ang dahilan. Sa huling beses nitong pagsulyap sa akin ay pinagtaasan ko na siya ng kilay. What? Are you going to cook meat today? Nangunot ang noo ko dahil sa tanong niyang iyon. Ngunit nais ko sana matawa dahil para siyang bata kung magtanong ng ganito. Why are you asking? I just want to know if you're going to cook meat or veggies para mapaghandaan ko. Pinaghahandaan pala ang pagkain ng gulay? Natatawa ako sa tanong na iyon. Kulang na lang ay inisan ko siya at sasabihin kong oo. Yes, for me. I didn't like the taste of squash. I really don't want any vegetables. Tinitiis ko lang dahil ayoko mapahiya sa lola mo. Hindi ako nakapagbigay imik sa sinabing iyon ni Samuel. Kung ganoon, 1 linggo na siyang nagtitiis sa pagkain hindi niya kinakain. Imbes na matuwa ako, nag-iwas na lang ako ng tingin at unti-unting binalutan ng konsensya. Alam ko namang hindi talaga kumakain ng gulay si Samuel, pero wala akong ginagawa. Hinayaan ko siyang magtiis kahit na maaari ko siyang ipagluto ng karne.
I'm going to cook caldereta today. Bahagya ko siyang sinulya pa nang sabihin ko iyon. Nakatingin na rin siya sa akin na hindi maitatago ang kanyang ngiti. Sabi na nga ba at iyon lang ang gusto niya. Kakainin ko naman kahit anong luto mo, except the meal last night. Masakit na ang tiyan ko. Bakit hindi mo sinasabi? Kahit na alam ko na, iyon na ang tinatanong ko upang malaman ko talaga ang totoong side niya. Kinagat nito ang pang-ibabang labi bago siya sumagot. Like I said, I don't want to disappoint your grandmother. That's the first time we shared meal. Iyon ang unang pagkakataon na magkakasabay-sabay tayong lahat. Pakiramdam ko, sobrang saya ko. At kahit gaano kasama ang lasa na kinakain ko, nawawala yun sa tuwing iniisip ko magkasama tayo. Nawalan ako ng masasabi sa haba ng isinagot niya sa akin. Pakiramdam ko tuloy na sobrang sama ako dahil hinayaan ko lang siya. Pero okay na. At least nalaman kong kaya niyang magtiis para maging maganda ang pagtingin sa kanya ni Lola. And about what I did earlier, yung pagsisibak ng kahoy, first time kong gawin yun. Hindi ko alam na marunong pala ako. Tch, pinagyayabang mo? Nilingon ako nito. Nakangisi. I'm just saying this. At hindi ko pinagyayabang. Iniisip ko lang na para yun sa lolo mo upang hindi na siya mapagod pa. Muli ay hindi ako nakapagbigay ng isasagot. Totoo ba itong pinagsasasabi ng lalaking to? O baka naman kinukuha lang niya ako sa mga ganitong salita. And I'm thinking on you too. Even you're always mad at me, ayos lang, at least you're here. You let me stay with our twins. Doon pa lang ay malaki na ang pasasalamat ko. Iniisip ko na lang na magiging maayos din tayo. Na darating din ang araw na mapapatawad mo ko at muli tayong babalik sa dati. Marahan na napalunok ako matapos niyang ngumiti sa akin. Nagiwas lang ako ng tingin at hindi na siya binalingan pa. Pakiramdam ko'y napakabilis ng pagtibok nitong puso ko. Kung ano iyong nararamdaman ko noon dati sa kanya, iyon din na nangyayari sa dibdib ko. Naisin ko mang pigilan iyon at alisin. Hindi ko alam kung paano iyon gagawin. Ani may matagal lamang natulog ang nararamdaman kong ito at muli lamang siyang nagising dahil bumalik na si Samuel. Matapos ng biyahe naming pauwi, agarang binabalahat ni Samuel ang pinamili namin. Habang ako ay inasikaso ko na ang aking lulutuin dahil tumakbo na ang mga kambal sa lola nila. Narito na rin si Lolo na ngayon tinutulungan na magbuhat ni Samuel ng mga pinamili namin. Actually, Samuel paid everything with buy on grocery. Nauna niyang nilahad ang ATM nito bago ko pa mailabas ang akin. Kaya't sa huli, ay hinayaan ko na lamang siya kahit na mahigit 10,000 ang mga kinuha ko. Mukhang karne ang ihahain mo, iha. Tumango ako kay Lolo habang hinihiwa na ang karne ang binili ko. Hindi ko naman na iyon lulutuin lahat dahil may separadong ulam na niluto si Lola ngayon. Ang asawa mo kasi, panay sabaw lang inuulam. Hindi ba siya kumakain ng gulay? Pilit akong umiti bago umiling. Hindi po, Lo. Sus, kaya naman pala. O siya, kumain na kayo matapos yung nang tanghalian na kami kanina. May niluto dyan ng Lola mo, adobong sitaw. Natatawa siya dahil gulay muli ang nakahain ngayong araw. Kung hindi pala ako bumuli, magdurusa na namang muli si Samuel. Ilang minuto pa ang lumipas nang tuluyang matapos ang niluluto ko. Hinahalo ko iyon habang kumukulo ang sabaw nito. Bago ko iyon tikman, may narinig akong yapak sa likuran ko na sa tingin ko'y si Lola. Magagaan kasi ito, kaya tinayaan ko siyang makalapit sa akin. Tikman niyo nga ito, La. Baka maasim po kasi siya. Sumandok ako ng katamtamang sabaw upang ibigay iyon sa kanya. Ngunit pagkaharap ko, hindi pala si Lola ang nasa likuran ko, kundi si Samuel pala. Hinawakan nito ang kamay kong may hawak na sandok bago ihipan ang sabaw na naroon. Natigilan ako at matagal na napagmasdan siya habang tinitikman na iyon. Tumango siya ng 3 beses bago ngumiti. It's good. Sakto lang. Kakain na ba tayo? Nagugutom na ako. Wala sa sariling tumango ako bago tumalikod. Nakita ko rin sa gilid ng aking mata ang pagkuha nito ng plato at mga kubyertos. Inilapag niya iyon sa mesa bago muling lumapit sa akin. By the way, I forgot something that I would back to you. Nangunot ang noo ko nang langunon ko siya. Ngunit hindi ako sumagot. Bagkus ay hinayaan ko lang siyang nakatayo sa harapan ko habang may dinudukot sa bulsa niya. This is yours. You should wear this because you're still Mrs. De Silva. Kinuha niya ang kamay ko at doon mabilis na sinuot niya ang singsing na siyang nagpabalik sa akin ng lahat-lahat na nangyari sa amin noong kinasal kami. And this is our wedding ring. The first ring that I received on the first man I love.